Pagbalik ni Asuma sa Mage High School ng Shibuya, inaasahan ng lahat ang parehong talunang binubuli. Tapos sinugod siya ni Tanuji Kiryo at ng kanyang gang, at napuno na si Asuma. Pinatumba niya ang mga siga sa simpleng dalaw, at nang magpaputok si Kiryo ng ipinagbabawal na Hellfire Cannon, nagsigawan ang buong klase. Pero hindi man lang kumurap si Asuma. Sa isang spell, ang Particle Veil, winasak niya ang atake na parang wala lang. Ilang segundo lang, nakahandusay na sa sahig si Kiryo at ang kanyang mga kasama ng walang malay. Wala silang kalaban-laban. Si Asuma ay isang maalamat na Archmage na muling isinilang pagkatapos ng 3,000 taon sa katawan ng isang estudyante. Sa mahiwagang kaharian ng Drangaya, isang maalamat na Grand Archmage ang sumikat bilang bayaning nagdala sa sangkatauhan sa tagumpay sa isang brutal na digmaan laban sa ibang mundo. Ang kanyang walang kapantay na galing sa mahika at pamumuno ay nagligtas ng hindi mabilang na buhay at nagbalik ng kapayapaan sa buong lupain na nagbigay sa kanya ng respeto, paghanga, at walang hanggang pasasalamat o iyon ang kanyang akala. Sa isang malaking pagdiriwang na idinaos para sa kanyang karangalan, biglang nag-anunsyo ang hari ng isang nakakagulat na utos. Ang mismong bayani na nagligtas sa mundo ay ipatatapon. Bagamat kinilala ng hari ang kanyang mga nagawa, sinabi niyang ang napakalakas na kapangyarihan ng Archmage ay lubhang nakakatakot para manatili ngayong naibalik na ang kapayapaan. Lalo pang pinalala ang sitwasyon, ang alak na ininom niya ay lihim na nilagyan ng sealing agent, at ang kanyang 4 na piniling elemental subordinates ay kinalaban siya batay sa mga maling akusasyon ng pagtataksil. Ilang sandali bago mamatay, gumamit siya ng isang lihim na reincarnation spell at nagising pagkatapos ng 3,000 taon sa isang modernong ospital. Nang makatayo siya, napagtanto niyang nagising siya sa katawan ng isang high school student, si Shiobana Asuma, at ikinagulat niya ito dahil kapangalan niya ang lalaki. Tumulog ang mga alarma at nagmadaling lumapit ang medical staff. At sa kanilang pagkagulat, nakatayo si Asuma na parang walang nangyari sa kanya. Itinuturing nila itong isang himala dahil dapat ay nasa vegetative state siya na walang pag-asa. Nagmamadaling lumapit ang doktor para tapikin siya sa balikat, ngunit malalim ang iniisip ni Asuma. Napagtanto niya na siguradong gumana ang reincarnation spell dahil buhay na buhay siya. Dagdag pa rito, nakakagulat na naintindihan niya ang wikang sinasalita ng medical staff. Dahil ang unang bagay sa isip niya ay alamin ang sibilisasyon ng mundo, tinanong niya ang staff kung saan matatagpuan ang pinakamalaking library. Nag-alinlangan ang staff na sabihin sa kanya, at ginamitan niya ng mind control ang isa sa mga nurse para bigyan siya ng direksyon. Nakita ni Asuma ang isang bag sa di kalayuan, at tinanong niya sila kung sa kanya yon. Sumagot ng ang nurse na nasa ilalim ng kanyang impluensya, na ikinalito ng doktor kung bakit kusang loob na sinasabi ng babae ang lahat ng gusto niyang malaman. Kinuha ni Asuma ang kanyang bag at umalis ng ospital nang hindi lumilingon. Nasa istasyon siya nang mapansin niya ang smartphone sa kanyang bag, at dahil hindi siya pamilyar dito, tinanong niya ang babaeng katabi niya. Tinawag niya itong metal plate, at sinabi sa kanya ng babae na isa itong smartphone. Ginamit ni Asuma ang kanyang appraisal power sa smartphone, at sinabi ng kanyang pagsusuri na isa itong magic device na kayang i-access ang halos lahat ng gusto niya, kasama na ang library na hinahanap niya. Hindi nagtagal, sumakay siya ng tren, at pagkatapos ng ilang pagsusuri, napagtanto niyang hindi na niya kailangan pang pumunta sa library, dahil nakuha na niya ang pangunahing kaalaman tungkol sa mundo salamat sa smartphone. Nalaman din ni Asuma na gamit ang magic device, kahit sino ay maaaring makipag-ugnayan sa mga taong malayo at agad na maghanap o mangalap ng anumang uri ng impormasyon. Napagtanto niya na 3,000 taon na ang lumipas mula nang mamatay siya, at ang teknolohiya ng mahika ay umatras. Napalitan na ito ng agham. At kahit na mukhang maginhawa, sa tingin ni Asuma ay wala itong espesyal dahil puro murang gimmick lang ito. Nakikita niya na nasa mapayapang mundo na siya ngayon na isinugal niya at isinakripisyo pa ang kanyang buhay para protektahan. Hindi nagtagal, dumating siya sa bahay ng dating may-ari ng katawan, at napagtanto niyang nawala na ang buong pamilya niya. Nasa mesa ang isang diary, at nang kunin niya ito para basahin, napagtanto niyang gusto ng mamatay ng lalaki dahil binubuli siya ng kanyang mga kaklase at maging ng guro. Mas lalong naintindihan ni Asuma kung gaano kalala ang sitwasyon nang buksan niya ang smartphone at makitang palaging nakakatanggap ng mga basurang mensahe ang lalaki. Karamihan sa mga mensaheng ito ay galing sa group chat ng Shibuya Ward Mage Training High School kung saan nag-aaral ang lalaki. Kinabukasan, nagpakita si Asuma sa paaralan na ikinagulat ng mga nakakakilala sa kanya. Lumapit sila sa kanya at tinanong kung ayos lang siya, at ikinagulat ito ni Asuma na nagtanong kung hindi ba siya dapat nasa paaralan. Pagkatapos ay ibinunyag ng isa sa mga estudyante na ang balita ay sinubukan niyang magpakamatay dahil hindi na niya kinaya ang patuloy na pambubuli. Ang kaswal na pagpapakita ni Asuma ay nagdulot ng mga tanong sa mga estudyante, at sinusubukan pa niyang intindihin ang nangyayari nang magpakita ang isang lalaking may pulang buhok, si Tanuji Kiryo, at ang kanyang gang. Sa sandaling makita niya si Kiryo, nalaman ni Asuma na siya ang inapo ng isa sa kanyang mga tauhan mula 3,000 taon na ang nakalipas.
Lumapit si Kiryo kay Asuma, sinasabing binalaan na niya itong huwag pumunta sa akademya. Pinagtawanan ni Kiryo si Asuma, tinanong kung muntik na siyang mapatay ng sarili niyang mahika, at naging dahilan ng pagkawala ng kanyang alaala. Halos mamatay sa katatawa si Kiryo kay Asuma, tinawag siyang talunan. Iminungkahi ng mga tauhan ni Kiryo na paglaruan nila siya tulad ng dati nilang ginagawa. Nalaman ni Asuma na si Kiryo pala ang nagtrato sa isa pang Asuma na parang basura. Nainis dito si Asuma, at nagpasya siyang subukan kung gaano karaming mana ang mayroon ang katawan. Ginagamit niya ang kanyang mahika, at sinuntok si Kiryo sa mukha ng walang takot. Nagulat ang mga manonood nang makitang inaatake ni Asuma si Kiryo. Galit na sumugod ang mga tauhan ni Kiryo kay Asuma, pero hindi nag-alala si Asuma dahil sakto lang sa kanya ang mana sa kanyang katawan. Madaling naiwasan ni Asuma ang mga umaatake at pinabagsak sila gamit ang simpleng kasanayan sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay nagpasya siyang subukan ang mana output at nagpakawala siya ng malakas na alon ng mahika na nagpatalsik sa kanila sa lupa. Galit na galit si Kiryo sa kahihiyang dinaranas niya ngayon mula kay Asuma at galit na nagpakawala ng Hellfire Cannon. Nagulat ang mga estudyante nang makita ito dahil isa itong malakas na spell na ipinagbabawal sa loob ng paaralan. Sumigaw ang mga estudyante kay Asuma, sinasabihang iwasan ang atake kung hindi ay mamamatay siya. Nakakagulat na hindi gumalaw si Asuma ni Katiting, at ginamit niya ang isang particle veil na pumupuksa ng mahika. Winakasan ng spell ni Asuma ang fire cannon, at gumaan ang loob ni Asuma na gumagana pa rin ang kanyang signature spell. Natigilan si Kiryo nang maglaho ang kanyang mga apoy bago pa man makarating kay Asuma. Kahit ang mga estudyanteng nanonood ay nalilito dahil ngayon lang sila nakakita ng ganito. Nagpasya si Asuma na seryosohin ang laban, at sinugod niya si Kiryo, na nag-iwan sa lalaking natigilan dahil hindi niya inaasahan na lalaban ng ganito ang isang basura tulad ni Asuma. Itinuturing ni Kiryo ang kanyang sarili at mga tauhan bilang mga elite, at hindi dapat magawang hawakan ni Asuma kahit isang hibla ng buhok nila. Sa galit, nagpakawala si Kiryo ng isang malakas na mahika na bumalot sa kanyang katawan sa apoy. Nakilala ni Asuma ang mahika mula sa sinaunang panahon at napagtanto niyang nagising ang potensyal nito dahil sa galit. Habang nagliliyab ang buong katawan, sinugod niya si Asuma, pero bago pa man siya makakilos, sinalubong siya ni Asuma ng suntok sa tiyan. Nagdulot ito ng matinding sakit sa kanyang katawan, at tinapos ito ni Asuma ng isang masakit na pitik sa ulo na nagpatalsik sa kanya. Nang humupa na ang lahat, si Kiryo at ang kanyang mga kasama ay nakahandusay na sa sahig na namimilipit sa sakit. Ang ibang mga estudyante ay parehong natigilan at natakot. Si Asuma naman ay sinusuri ang istruktura ng kanyang katawan, at napagtanto niyang kahanga-hanga ang nakatabong mana, ngunit kulang ito sa stamina para makasabay. Kalaunan, nakaupo si Asuma sa klase kasama ang ibang mga estudyante, at ipinangako niya sa sarili na hindi niya hahayaang maulit ang nangyari sa nakaraan. Dagdag pa rito, wala siyang balak na patawarin ang mga inapo ng mga nagtaksil sa kanya. Noon din, nakita niya ang isang kakaibang device sa mesa, at tinanong niya ang babaeng katabi niya kung ano yon. Ang babae, si Shinomiya Lily, ay nagsabing isa itong device na nagpapahintulot na i-activate ang modern magic sa mabilis na paraan, at tinatawag itong Smart Rod. Napagtanto ni Asuma na ang modern magic ay pinaghalong agham at mahika. Sa madaling salita, ang mga spell mula 3,000 taon na ang nakalipas ay tinatawag ngayong ancient magic, at ang mga nagsasagawa nito ay wala na. Dahil sa pag-unlad ng agham, naging pamantayan ang modern magic. Ang modern magic ay nakabatay sa mga teorya, nakakaiba para kay Asuma, ngunit ginagawa itong kawili-wili. Biglang naisip ni Asuma na maaari siyang gumawa ng sarili niyang orihinal na hybrid magic sa pamamagitan ng pagsasama ng modern magic sa ancient magic, at ang ideyang ito ay nagpasigla sa kanya. Pagkatapos ng leksyon ng guro, tinanong ni Asuma si Lily kung tapos na ang klase para sa araw na yon, pero sinabi niya na may nakatakdang buwan ng aptitude test sa araw na yon. Dahil dito, papunta silang lahat sa schoolyard. Ilang sandali pa, dumating sila sa schoolyard, at sinalubong sila ng kanilang guro, si George Todo. Ipinaalam niya sa kanila na ang pagsusulit sa araw na iyon ang magiging pinakamahalaga dahil ito ang magpapasya ng kanilang attribute bilang isang mage. Hinimok niya sila na seryosohin ang pagsusulit. Dahil marami pang kailangang matutunan si Asuma, hiniling niya kay Lily na ipaliwanag sa kanya ang mga kulay ng attribute. Sinabi ni Lily na ang mga fire mage ay pula, habang ang mga water mage ay asul, at ang mga dark mage ay itim. Tila, ang mana ay dumadaloy sa mana circuits ng katawan para makapag-cast ng spells, ngunit limitado ang kapasidad ng mga circuit, kaya karamihan ay nananatili sa isang elemento. Ito ang pagpili na tumutukoy sa espesyalisasyon ng isang tao. Hindi nagtagal, tinawag ni George si Asuma sa entablado. Nandidiring tinanong niya kung anong elemento ang pipiliin nito. May kumpiyansang sinabi ni Asuma kay George na wala siyang interes na pumili ng alinman sa mga elemento dahil ayos lang sa kanya na maging no element. Inakala ni George na nagbibiro si Asuma, pero nilinaw ni Asuma na wala siyang balak na pumili ng isang elemento lamang. Nainis dito si George dahil naniniwala siyang iniinsulto siya ni Asuma.
Nagulat ang ibang mga estudyante dahil pinipili ni Asuma na maging NEET. Hindi sila makapaniwala na sinasadya niyang pumili ng isang dehadong elemento. Ito ang unang pagkakataon na tawaging NEET si Asuma, at nalaman niyang iyon pala ang tawag sa isang colorless mage sa modernong panahon. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala dahil mali silang lahat. Ang pagpili ng isang panig na landas ng paglago ay talagang katangahan dahil ang pananatiling walang kulay ang tanging paraan para magamit ng lubusan ang mana ng isang tao. Nagsimulang magreklamo si George, tinatanong kung bakit ang isang basurang tulad ni Asuma ay naka-enroll pa sa akademya. Binantaan ni George na bubugbugin si Asuma tulad ng madalas niyang ginagawa. Nalaman ni Asuma na si George pala ang guro na laging nambubuli sa dating Asuma. Sinabi ni George kay Asuma na walang potensyal ang mga colorless mages, pero hindi sumang-ayon si Asuma, sinabing ang mga NEET ang pinakamalakas. Dahil ayaw maniwala ni George, iminungkahi ni Asuma na subukan nila ang teorya sa isang mock battle. Handa si Asuma na ipakita kay George na ang mga NEET ang pinakamalakas, pero ikinagalit ito ng guro. Hindi siya makapaniwala na sineseryoso ni Asuma ang paghamon sa kanya sa isang laban. At dahil dito, ipinaalam niya sa mga estudyante na may pagbabago sa mga plano. Ipinapaalam niya sa kanila na ang aptitude test para sa araw na iyon ay magkakaroon ng mock battle na walang mga paghihigpit. Nataranta si Lily nang marinig niyang walang idadagdag na restriksyon si George sa duelo dahil si George ang pinakamalakas sa buong faculty. Bago magsimula ang laban, sinabi ni George kay Asuma na huwag siyang sisihin sa anumang mangyari sa kanilang laban. Kaswal na sinabi ni Asuma kay George na dapat ay para sa sarili niya siya mag-alala. Nagsimula ang laban, at naglabas si George ng 2 smart rods, sinasabing siya lang ang nag-iisang sa akademya na kayang humawak ng maraming elemento. Pinagsama niya ang 2 atake, ang Modern Magic Brace Bomb at Thunder Lance. Naniniwala ang lahat na tapos na si Asuma habang papalapit sa kanya ang mga atake, pero sa kanilang pagkagulat, kaswal niyang hinarangan ang atake gamit ang isang barrier spell. Nanginginig sa takot si George habang nanonood dahil ang nangyayari sa harap niya ay halos imposible. Nagpakawala si George ng isa pang bugso ng atake kay Asuma, pero madali niya pa rin itong naharangan. Ikinagulat ito ni George at maging ng mga estudyanteng nanonood. Patuloy na ibinabato ni George ang lahat ng atake na kaya niya, pero dahan-dahang lumalapit sa kanya si Asuma habang sinasalag ang lahat ng kanyang mga atake. Nagsimulang magpanik si George, at sinigawan niya si Asuma na huwag nang lumapit pa. May kumpiyansang lumapit sa kanya si Asuma, at dinurog niya ang kanyang smart rod bago ipatong ang kamay sa kanyang balikat at magpakawala ng isang masakit na atake sa kanya. Sinabi ni Asuma kay George na aminin ang lahat ng ginawa niya sa lahat, kung hindi ay gagawin niya itong abo. Nang mapagtanto na hindi nagbibiro si Asuma sa kanyang banta, nagsimulang umamin si George. Inihayag niya na lagi siyang nagbubulag-bulagan kapag binubuli ni Kiryo at ng kanyang gang si Asuma. Kahit na nagtiwala sa kanya si Asuma, binugbog pa rin niya ito dahil doon. Nang ilabot at nadismaya ang mga estudyante nang marinig ito, at mabilis silang tumakbo para kunin ang headmaster. Napaluhod si George, at tiningnan siya ni Asuma mula sa itaas habang tinatanong kung ano ang pakiramdam na matalo sa isang colorless mage. Dahil sa laban kay George, naging isang nakakatakot na presensya si Asuma sa klase dahil para na siyang ibang tao. Pagkatapos ng klase, muling nilapitan ni Asuma si Lily para kausapin na ikinagulat ng dalaga. Nagpasalamat si Asuma kay Lily para sa tulong niya kanina, at namula ang mukha ni Lily sa sobrang pamumula. Pinalala pa ni Asuma ang sitwasyon para kay Lily sa paglapit sa kanya at pagtatanong kung gusto ba niyang lumabas kasama siya. Gumuho ang buong mundo ni Lily nang marinig niya ito. Habang pulang-pula ang kanyang mukha, bigla siyang pumayag na lumabas kasama siya. Gayunpaman, bumalik siya sa realidad nang mapagtanto niyang iba ang ibig sabihin ni Asuma. Gusto niya lang na ipakita sa kanya ang paligid ng paaralan at ang mahahalagang lugar na kailangan niyang malaman. Pagkatapos siyang ilibot, nagpasalamat si Asuma sa kanyang tulong, at naramdaman niyang isa siyang ganap na tanga dahil sa pag-asa. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon, at nagsimula siyang magalit hanggang sa tanungin siya ni Asuma kung ano ang problema. Mabilis siyang sumagot na walang problema. At para pagtakpan ang kanyang emosyonal na pagkakamali, dinala niya si Asuma sa pinakamagandang gusali sa paaralan, ang Magic Analysis Room. Ipinapaalam ni Lily sa kanya na maaaring gamitin ng mga estudyante ang silid basta't mag-apply sila para dito. Pagkatapos ay sinabi ni Asuma kay Lily na maaari na niyang tapusin ang tour dahil malinaw na niyang naintindihan ang lahat. Nagpasalamat siya sa tulong at tiniyak sa kanya na babayaran niya ang kanyang tulong balang araw. Napatulala si Lily sa lahat ng ito na nag-udyok sa kanyang itanong kung si Asuma ba talaga ang lalaki. Inamin niya na si Asuma ay naging ibang-iba na tao simula nang magsimula ang araw. Inamin ni Asuma na maaaring iba ang itsura niya dahil kagigising niya lang kahapon at medyo magulo ang kanyang mga alaala. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa pag-aalala sa kanya. Pero sa kaloob-looban, humanga si Asuma na nalaman ni Lily na may kakaiba. Nang maayos na ito, umalis si Lily, at nanatili si Asuma sa analysis room. Ipinatong ni Asuma ang kanyang kamay sa computer, at hiniling na suriin nito ang ancient at modern magic.
Kumpiyansa si Asuma na gamit ang computer, makakabuo siya ng bago at orihinal na hybrid magic. Napangiti si Asuma dahil hindi na siya makapaghintay na gamitin ito kinabukasan. Bigla, isang lalaki ang lumitaw sa tabi niya, tinatanong kung siya si Asuma. Ikinagulat ito ni Asuma dahil hindi man lang niya naramdaman ang presensya ng lalaki. Nagpakilala ang lalaki bilang si Izuya Katakura at isa siya sa E4. Nalilito si Asuma kung ano ang ibig sabihin ng E4 at inihayag ni Izuya na nangangahulugan itong ang malalakas na apat. Sa madaling salita, ang mga nasa grupo ay itinuturing na pinakamalakas sa akademya at isa sa kanila si Izuya. Sinabi ni Izuya kay Asuma na narinig niya kung paano niya pinabagsak si Kiryu na miyembro rin ng grupo. Ang ikinagulat ni Izuya ay ang katotohanang isa siyang colorless mage. Gayunpaman, inamin ni Izuya na hindi siya galit na binugbog ni Asuma si Kiryu dahil hindi niya gusto ang mga ginagawa nito. Dahil dito, sinabi ni Izuya kay Asuma na gusto niyang maging magkaibigan sila. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Asuma na may malaking ngiti sa kanyang mukha at nag-isip sandali si Asuma bago makipagkamay at tanggapin ang alok. Habang nagkakamayan, napagtanto ni Asuma na naglagay si Izuya ng isang uri ng mahinang spell sa kanya at ipinapalagay niyang ito ay isang tracking spell. Sa halip na mainis dito, humanga siya dahil kayang mag-cast ni Izuya ng modern magic ng natural nang hindi gumagamit ng smart rod. Bukod pa rito, malinaw niyang nakikita na isa siyang inapo ng kanyang dating kasama, ang Mage of Wine. Pagkatapos nilang magkamayan, tumalikod si Izuya para umalis at mumiti ng malaki si Asuma dahil tinatanggap niya ang hamon ni Izuya. Kinabukasan, pumunta si Asuma sa faculty room para magpa-reserve para sa analysis room at binigyan siya ng isang oras, mula 3 yes hanggang 4 yel. Sa lektura noong araw na yon, hindi makapag-concentrate si Asuma dahil sabik na siyang bisitahin ang magic analysis room. Pagkatapos ng klase, dumiretso siya sa silid. Nag-focus si Asuma sa ancient magic, ang grand panel, na isang anyo ng sinaunang mahika na ginamit niya noon. Ito ay isang proseso kung saan kinukuha ang mana mula sa kapaligiran at pagkatapos ay pinagsasama sa mana frame sa loob ng katawan. Kapag natukoy na ang mahika na gustong i-activate ng mage, inililipat ang mana mula sa mana frame patungo sa execution frame, at sa wakas ay inaayos ng magic circle ang hindi matatag na proseso sa isang nakapirming pattern. Sa madaling salita, ang katumpakan at kagandahan ng isang magic circle ay katumbas ng kasanayan ng mage. Dumadaloy ang mana sa magic circle na idinisenyo ng caster. At kapag pinakawalan mula doon, nag-a-activate ang mahika. Ang sinaunang mahika sa kabilang banda ay magagamit lamang ng mga pinili. Ito ay dahil hindi maaaring dalisayin ang mana sa katawan ng walang talento sa mahika. Gayunpaman, tila iba na ang mga bagay sa modernong panahon dahil ang panloob na mana frame at execution frame ay napalitan ng isang organ na tinatawag na mana circuit, salamat sa imbensyon ng smart rod. Automatikong nag-iniksyon ang smart rod ng mana sa mana circuit ng katawan at artipisyal na lumilikha ng isang magic circle upang i-activate ang spell. Sa madaling salita, nakagawa sila ng isang mas pangkalahatang proseso na ginagawang posible na mag-activate ng mahika nang walang anumang likas na pagkakaiba sa bawat tao. Gayunpaman, dahil sa pagiging manual ng proseso, humina ang kapangyarihan ng mahika kumpara sa sinaunang mahika. At tulad ng inaasahan, walang paraan para gumamit ng mahika kung wala ang smart rod. Sa lahat ng ito, nalaman ni Asuma na ang paglikha ng hybrid magic na pinaghahalo ang sinauna at modernong teknolohiya ang pinakalayunin. Gayunpaman, para magawa ito, alam niyang kailangan niyang ma-master ang modern magic sa pinakamataas na antas para masakop niya ang lahat ng attributes. Plano niyang gamitin ang quantum computer para patakbuhin ang mga kalkulasyon para sa pangunahing teorya ng kanyang hypothetical na hybrid magic. Ipinasok ni Asuma ang kanyang data. At pagkatapos, nagpasya siyang kumuha ng inumin at maghintay hanggang sa lumabas ang mga resulta ng kalkulasyon. Bigla, siya ay naitapon sa isang mahiwagang espasyo kung saan nahuhulog siya. Mabilis niyang nalaman na inaatake siya ng isang taong gumagamit ng modern magic, pero ang problema ay hindi niya makita ang tao. Noon din, napagtanto niya na may isang tao lang na nakalusot sa kanyang radar, at ito ay si Azuya. Hindi makapaniwala si Asuma na kumikilos na ang lalaki gayong nagmungkahi itong maging magkaibigan sila. Dahil walang pakialam si Azuya na atakihin siya, plano ni Asuma na turuan siya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging nakatatanda sa kanya. Dahil imposibleng na-teleport siya ni Izuya sa kalangitan, nalaman ni Asuma na ito ay isang recognition-altering spell para maramdaman niya ito sa ganoong paraan. Ito ang parehong uri ng mahika na ginamit ni Izuya sa nakaraan, at nagulat si Asuma na hindi pa rin siya nagbabago. Gayunpaman, curious si Asuma na makita kung ano ang mangyayari kung magpapatuloy siya sa pagbagsak. Noon din, isang grupo ng mga artipisyal na mahiwagang hayop ang biglang lumitaw. Napilitan si Asuma na mag-cast ng barrier spell, at nalaman niyang mananatili siyang depensiba kung hindi niya matutukoy kung saan nagtatago si Izuya. Pinlano ni Asuma ang kanyang galaw at nagpa siyang gumamit ng deceleration magic upang pigilan ang kanyang pagkahulog. Pero bigla, napagtanto niyang nahuhulog siya sa isang magic mine.
Dito niya napagtanto na naglagay na si Izuya ng mga panlaban sa mahiwagang espasyo, na laging tutugon sa spell na kanyang i-activate. Mabilis na napagtanto ni Asuma na kailangan niyang sirain ang mga mina bago sila sumabog, na magdudulot ng chain explosion. Naniniwala si Asuma na kontrolado niya ang lahat hanggang sa bigla niyang natagpuan ang sarili na lumulutang sa isang walang laman na espasyo na walang hangin na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Pinoproblema pa niya ito nang yanigin ng maraming pagsabog ang espasyo, at dito na sa wakas nagpasya si Asuma na sawa na siya. Napagtanto ni Asuma na nanganganib siyang masuffocate at mamatay kung hindi siya kikilos agad. Bukod pa rito, ang magical space ay masalimuot ang pagkagawa, parang isang obra maestra. Dahil alam niya kung paano kumilos si Izuya, sigurado siyang nagtatago ito sa kung saan at nanonood para masaksihan ang kanyang pagkamatay. Ibig sabihin, hindi autonomous ang buong espasyo, kaya siguradong malapit lang si Izuya at nanonood sa isang siwang. Napagtanto ni Azuma na ang paraan para makalabas ay hanapin ang siwang, at isinuko niya ang sarili sa 100% focus mode. Nakita ito ni Izuya at naniwala siyang sumusuko na si Azuma, pero kasabay nito, hindi pa siya handang umatras. Biglang, isang malaking pagsabog ang yumanig sa espasyo, at ito ay dahil sa pag-channel ni Asuma ng lahat ng kanyang concentrated mana sa kanyang execution frame at pinakawalan ito ng sabay-sabay. Nagulat si Izuya nang makita niya ito, ngunit hindi nagpigil si Asuma habang patuloy niyang pinalalawak ang kanyang napakalaking magic circle. Plano niyang ilantad ang anomalya sa loob ng espasyo at tukuyin ang observation point ni Izuya sa paggawa nito. Matapos ang ilang sandali ng paggawa nito, sa wakas ay natagpuan niya si Izuya at hindi siya nagsayang ng oras sa pagsamantala sa espasyo. Sinira niya ang mahika ni Izuya at natagpuan niya muli ang kanyang sarili sa magic room. Dahil dito, kinumpirma niya na gumagamit si Azuya ng recognition altering magic. Pagkatapos ay umalis si Asuma sa silid para hanapin si Azuya kung saan ito nakaupo. Nilapitan siya ni Asuma, tinatanong kung bakit niya gustong saktan siya gayong sinabi niya kanina na gusto niyang magkasundo sila. Tumalon si Izuya sa tuwa, sinasabi kay Asuma na siya ang lahat ng kanyang inakala. Ikinuwento ni Izuya kung gaano kadali para kay Asuma na sirain ang illusion magic at mag-cast ng levitation magic ng walang tiyan. Sinabi ni Izuya kay Asuma na siya ay isang kahanga-hangang tao dahil sa kakayahan niyang gawin ito. Patuloy na sumasayaw si Izuya habang inihahambing ang teknike ni Asuma sa pinakamahusay na sining sa mundo. Sinabi niya kay Asuma na kahanga-hanga siya at gusto niyang maunawaan ang kanyang mga magic circuit. Biglang nagbago ang mukha ni Izuya habang sinasabi kay Asuma na ang pinakagusto niya ay makitang nasisira ang isang magandang bagay. Bago makakilos si Azuma, napagtanto niyang naunahan na naman siya ni Izuya at nahulog siya sa isa pa nitong spell. Pagkatapos ay inactivate ni Izuya ang kanyang magic spell, Meteor Fall, at isang grupo ng mga construction material mula sa ibaba ang lumutang sa air upang simulang bumagsak kay Azuma sa pagtatangkang tusukin siya. Kahit na maraming matutulis na materyales ang paparating sa kanya, nanatiling kalmado si Asuma. Bago pa man bumagsak sa kanya ang mga pako, nagawa niyang lumikha ng isang harang para harangin ang mga ito. Gayunpaman, pinagtawanan siya ni Izuya, sinasabi sa kanya na gusto niyang makita kung gaano siya katagal-tatagal. Patuloy na naghagis si Izuya ng ilang materyales kay Asuma, pinipilit siyang patuloy na umiwas, at walang duda, napagtanto niyang sinusubukan siyang i-corner ni Izuya. Bago pa man malaman ni Asuma, natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng mga construction material na naglalayong tapusin siya. Patuloy na lumalaban si Asuma, ngunit pinagtawanan siya ni Izuya, sinasabi sa kanya na naaabot na niya ang kanyang limitasyon. Pagkatapos ay pinalala pa ni Izuya ang mga bagay sa pamamagitan ng paghila ng eroplano patungo sa lokasyon ni Asuma. Nagpapakitang gila si Izuya sa ere habang sinasabi kay Asuma na nasa mundo niya ito. Sinabi ni Izuya kay Azuma na gusto niyang makita kung paano niya haharangin ang pinakabago niyang atake. Itinaas ni Azuma ang kanyang kamay sa ere, ngunit kasabay nito, itinuon niya ang kanyang pansin sa paligid. Samantala, binabalak ni Izuya na tusukin siya ng karayom. Ngunit sa mismong paghagis niya ng karayom kay Asuma, kinansela niya ang spell na nagpoprotekta sa eroplano. Nagulat dito si Izuya at pinanood niya habang bumabagsak ang eroplano. Gayunpaman, lumabas na isa itong ilusyon, at ang pangunahing atake niya ay ang karayom. Nakita ni Asuma ang panlilinlang na ito, at madali niyang nasalo ang karayom. Pinagtawanan siya ni Asuma, sinasabi sa kanya na nabasa na niya ang kanyang mga pakana. Ipinaliwanag ni Asuma na ang spell na nagmamanipula sa hangin para ihulog ang mga debris ay isang pain lamang. Naghulog si Izuya ng mga totoong bagay tulad ng mga poste at metal plate, ngunit sinundan niya ito ng isang ilusyong eroplano upang makuha ang kanyang atensyon. Habang distracted si Asuma, inilunsad niya ang magic needle na may consciousness-disrupting spell na siyang totoong galaw ni Izuya. Ngumiti si Asuma dahil kahit ang sinasabing meteor fall ni Izuya ay isang panloloko lamang. Pinuri ni Asuma ang pagsisikap ni Izuya, ngunit ipinaalam sa kanya na lahat ng sinusubukan niyang gawin ay walang silbi laban sa kanya.
Ikinatwira ni Izuya ang posibilidad nito, sinasabing imposibleng nakita ni Asuma ang kanyang mahika dahil walang mage na nabubuhay ang nakakapansin kapag ginamit niya ang mahika niya. Sinabi ni Izuya na posible lamang ito kung ang tao ay isang maalamat na archmage mula sa 3,000 taon na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, sinabi ni Asuma sa kanya na dahil magaling ang kanyang mahika, tatapusin niya ang laban ng may diskarte. Sumugod siya patungo kay Izuya sa bilis na hindi nito kayang tapatan, at sinabi niya rito na gumamit ito ng masyadong maraming mahika sa harap niya, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong suriin ito. Inilagay ni Asuma ang kanyang kamay sa dibdib ni Izuya, at nagpakawala ng isang magic circle na nagpadala ng panginginig ng sakit sa buong katawan nito. Nagsimulang umepekto ang mahika, at sumigaw si Izuya sa sakit bago nawalan ng malay. Nakatayo si Asuma sa ibabaw niya na may ngiti sa mukha dahil nanalo siya sa laban. Habang walang malay si Izuya, napanaginipan niya ang kanyang ninuno mula sa 3,000 taon na ang nakalipas. Malapit siya kay Asuma noon, at itinuturing niyang isang obra maestra si Asuma. Kahit na malapit siya kay Asuma, hindi malapit si Izuya sa iba pang miyembro ng team dahil palagi niya silang iniiwasan. Naniniwala si Kiryu na mahiyain si Izuya, ngunit sinabi ng isa pa nilang kasamahan na malamang ay ayaw lang ni Izuya sa kanya. Tila, hindi nakakasundo ni Izuya ang iba dahil hindi nila pinapahalagahan ang sining, at hindi si Izuya yung tipo na nakikipaglokohan sa mga taong tulad nila. Kung kailan nagiging maganda na ang samahan nila ni Asuma, bigla siyang ipinaalam ng isa sa kanyang mga kasamahan na nagbigay ang hari ng isang royal decree tungkol sa katotohanang si Asuma ay isang taksil. Ayaw maniwala ni Izuya dito dahil sa tingin niya ay walang posibilidad na pagtaksilan sila ni Asuma. Sinabi sa kanya ng kanyang kasamahan na totoo ito dahil ang hari ay may kapangyarihan ng foresight at hindi pa ito nagkamali kailanman. Dinurog nito ang puso ni Izuya dahil itinuturing niyang isang obra maestra si Asuma at nagtataka siya kung bakit isusugal niya ang lahat para pagtaksilan ang kaharian. Kinukwestiyon nito ni Izuya nang magising siya sa infirmary. Dahil hindi direktang naranasan ni Izuya ang mga pangyayari, naniniwala siyang isang masamang panaginip lamang ang nasaksihan niya. Sinusubukang ayusin ni Izuya ang kanyang sarili nang dumating si Asuma na nag-aalok sa kanya ng tubig na maiinom. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang electrolyte drink na may asukal. Iminungkahi ni Asuma na mag-rehydrate si Izuya sa lalong madaling panahon dahil nawalan siya ng maraming likido dahil sa pagpapawis. Nagulat si Izuya at tinanong niya si Asuma kung bakit siya tinutulungan. Binanggit ni Asuma na sinalo ni Izuya ang kanyang spell ng direkta at imposibleng hindi siya nasaktan. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanya na ang kanyang mga magic circuit ay stable pa rin at mukhang hindi ito nagdulot ng anumang pangmatagalang pinsala. Sa sandaling iyon, napansin ni Izuya ang isang tuwalya sa kamay ni Asuma, at dito niya napagtanto na inaalagaan siya ni Asuma habang wala siyang malay. May malawak na ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Asuma kay Izuya na ginawa niya yon dahil ayaw niyang mawala ng isang mahusay na mage. Sa mahinang boses, pinasalamatan ni Izuya si Asuma sa kanyang tulong, at ipinaalam niya na hindi lahat sa F4 ay tulad ni Kiryu. Inaamin ni Izuya na pambihira ang kapangyarihan ng mahika ni Kiryu, ngunit kasabay nito, hindi siya sumasang-ayon sa kanyang mga ideya. Pagkatapos ay ipinahayag ni Izuya na gusto niyang makita kung gaano kalakas si Asuma para matalo nito si Kiryu. Pagkatapos ay yumuko si Izuya kay Asuma upang humingi ng tawad sa ngalan ni Kiryu dahil sa lahat ng nagawa nito sa kanya. Ngumiti si Asuma at sinabi niya kay Izuya na hindi naman ito mukhang masamang tao. Pagkatapos ay sinabi niya kay Izuya na kakalimutan na lang niya na tinambangan siya nito. Gayunpaman, bilang kapalit nito, gusto niyang magkaroon sila ng kasunduan. Tinanong siya ni Izuya kung ano ang kasunduan. At sinabi ni Asuma kay Izuya na gusto niyang umalis ito sa F4 at sumali sa kanya para lumikha ng bagong paksyon sa akademya. Handa si Asuma na kunin ang panganib na i-recruit siya dahil wala itong mga alaala mula sa 3,000 taon na ang nakalipas. Naisip na ni Asuma na kakailanganin niya ng mga kakampi kung mayroon siyang gustong makamit sa kasalukuyang panahon. Ipinaalam ni Asuma kay Izuya na umaasa siyang sasamahan siya nito patungo sa hinaharap na kanyang pinupuntirya. Lubos na namangha at nabigyan ng karangalan si Izuya sa alok. Hindi siya nagsayang ng oras na bumangon sa kama, at lumuhod siya sa harap ni Asuma, sinasabing handa siyang sumunod sa kanya. Nagulat si Asuma sa ikinilos ni Izuya, dahil malinaw niyang naalala ang Izuya mula sa 3,000 taon na ang nakalipas na ginagawa ang parehong bagay. Sa sandaling iyon, ipinaalam ni Asuma sa nurse na nakikita niya itong sumisilip mula sa likod ng pinto. Mabilis na lumabas ang babae at sinabing hindi niya sinasadya. Dahil tapos na siya kay Izuya, naghanda nang umalis si Asuma. Bago umalis, binigyan niya ang nurse ng isang chart na nagsusuri sa magic circuit ni Izuya. Sinabi ni Asuma sa kanya na maaari niya itong gamitin bilang sanggunian, at sa sandaling tumitig siya sa chart, halos masiraan siya ng bait. Hindi siya makapaniwala kung gaano kabaliw ang pagkakadetalye ng chart. Sumigaw siya kay Asuma na huminto, at tinanong niya kung papayag itong sumali sa kanyang research institute bilang isang espesyal na estudyante.
Lumingon si Asuma, ngumiti sa kanya, at tinanggihan ang alok, sinasabing gusto na niya ang akademya. Pagkaalis, nagtungo si Asuma sa Magic Analysis Room dahil medyo naantala siya, at kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Matapos suriin ng computer ang lahat ng kanyang iminungkahi, naglabas ito ng konklusyon na ang kanyang teorya ay inirekomenda para sa presentasyon sa mga academic conference bilang isang bagong sistema ng mahika. Natuwa si Asuma na tama ang kanyang kutob, at nakahina siya ng maluwag dahil naglatag ito ng pundasyon para sa hybrid magic na naghahalo ng sinauna at modernong pamamaraan. Naisip ni Asuma na ang susunod niyang gagawin ay baguhin ang bawat magic formula upang umangkop sa mga partikular na gamit. Pagkatapos nito, iaakma niya ang mga ito sa mga magic circuit, at kailangan din niyang i-verify ang kanilang compatibility sa mga elemento. Dahil marami siyang dapat gawin, napagtanto ni Asuma na ang Magic Analysis Room ay maaaring maging pangalawa niyang tahanan. Plano ni Asuma na higitan ang lahat ng sinaunang mahika na natutunan niya at pagkatapos ay lumikha ng isang revolusyonaryong mahika. Kinabukasan sa klase, nagpa siya ang guro na tawagin si Asuma dahil may mga hinala na nandadaya siya dahil biglang tumaas ang kanyang grado. Sinabihan siya ng guro na pumunta sa harap upang sagutin ang tanong na nasa pisara. Pinuwersa ng guro si Asuma na tumayo, at kumpiyansang lumapit si Asuma para patunayang mali sila na hindi basura ang mga NEET. Kinuha ni Asuma ang chalk, sinimulan niyang sagutan ang equation hanggang sa pinakamaliit na detalye na ikinagulat ng guro at maging ng mga estudyante. Ipinaliwanag pa ni Asuma kung paano nabuo ang equation at kung para saan ito ginagamit. Tila, ito ang parehong equation na humantong sa pag-imbento ng mga smart rod. At nang marinig ito ng guro, tuluyan siyang natulala. Wala siyang magawa kundi sabihin kay Asuma na tama siya, at sinabihan siyang bumalik sa kanyang upuan. Natulala ang guro dahil kasasagot lang ni Asuma ng isang problema na para sa mga nasa universidad. Habang pabalik siya sa kanyang upuan, hindi maalis ni Lily ang kanyang mga mata sa cool at astig na lalaki. Noong tanghalian, nilapitan ng karamihan sa klase si Lily, nagmamakaawa na kausapin niya si Asuma para maging kaibigan nila ito. Nang mapagtantong hindi siya titigilan hanggat hindi niya ginagawa, pumayag na rin si Lily na kausapin si Asuma. Tinanong ni Lily si Asuma kung libre ba siya pagkatapos ng klase para makapunta sila sa cave sa Ebisu kasama ang buong klase. Sa una ay tinanggihan ni Asuma ang alok, ngunit nang mapagtanto niyang mapapahiya si Lily, nagbago ang kanyang isip. Nagdiwang sa tuwa ang buong klase nang sabihin niya ito, at inamin nilang ito na ang pinakamagandang araw ng kanilang buhay. Samantala, may isang kakatwang babae na nagmamasid kay Asuma, at balak niyang sirain ang magandang mukha ni Asuma. Ilang sandali pa, dumating si Asuma at ang kanyang mga kaklase sa cave. Ngunit hindi man lang makapagpahinga si Asuma dahil interesado ang mga estudyante sa lahat ng bagay tungkol sa kanya. Hindi nagtagal ay napagod si Lily sa kanilang walang tigil na tanong, at sinigawan niya sila, sinabihang magtanong ng isa-isa. Sinimulan namang sagutin ni Asuma ang lahat ng kanilang mga tanong, tulad ng kung ano ang paborito niyang pagkain at ang mga benepisyo ng pagiging isang NEET. Kahit na malapit na niyang makaligtaan ang isang tanong, agad siyang pinaalalahanan ng estudyante. Inihayag ni Asuma na ang taong pinakamalapit sa kanya ay si Lily. At sa sandaling sinabi niya ito, halos himatayin si Lily, ngunit sinubukan niyang panatilihing kalmado ang sarili para hindi matulad sa dati ang mangyari. Gayunpaman, ibinuhos niya ang kanyang emosyon sa hawak niyang tasa, pinipiga ito ng napakahigpit kaya natapon ang lahat ng laman nito. Nakahanap pa rin si Asuma ng paraan para matuliro siya sa pamamagitan ng pag-aliw sa kanya dahil sa natapong inumin. Sinabi ni Lily kay Asuma na mausisa ang mga estudyante tungkol sa kanya dahil wala sa kanila ang kumukuha ng anumang elite courses. Tila, ang buong kahulugan nila para sa NEET ay hindi edukasyon, trabaho, o pagsasanay. Gayunpaman, kumbinsido silang lahat na hindi ito ang sitwasyon sa kaso ni Asuma. Sa katunayan, naniniwala sila na ito ay mas tulad ng NEET, mahusay, matalino, at kahanga-hanga. Ngumiti si Asuma nang marinig ito, at sinabi niya sa mga estudyante na baka tama sila. Hindi makapaniwala si Lily na ayos lang kay Asuma ang lahat ng sinasabi nila sa ngayon. Habang paalis sila ng cave, sinigurado nilang makipagpalitan ng contact information kay Asuma, at nagdulot ito ng panibagong kasabikan sa kanila. Samantala, may isang taong nagmamatsyag kay Asuma at ipinapadala ang kanyang live location sa kanilang amo. Hindi nagtagal ay napansin ni Asuma ang presensya ng taong ito, at sinabihan niya si Lily na mag-ingat. Bigla na lang, isang grupo ng mga elite na estudyante ang sumulpot sa kanilang harapan. Itinanong ni Asuma kung bakit sila nandoon, ngunit nanatili silang tahimik hanggang sa may humintong sasakyan sa kanilang harapan. Gumawa naman ng daanan ang mga estudyante para sa kung sino man ang nasa loob ng sasakyan. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, nagpanik ang mga kaklase ni Asuma dahil ang lalaking lumabas ay isa sa the four. Lumapit ang lalaki kay Asuma at ipinakilala ang sarili bilang si Fukata Shion, ang pinuno ng club union ng akademya. Walang duda, nakikita ni Asuma na si Shion ay ang parehong Shion mula sa 3,000 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Shion kay Asuma na narinig niya kung paano niya tinulungan si Azuya.
At dahil hindi pwedeng laging may utang na loob ang grupo, nagpasya siyang hamunin si Asuma sa isang magic duel. Nagulat si Lily nang marinig ito, at lumingon si Asuma para tanungin siya kung alam niya kung ano ang isang magic duel. Kinilabutan si Lily nang mapagtantong walang kaalam-alam si Asuma, at ibinulong niya sa kanyang tenga kung ano ang isang magic duel. Nang matagalan si Asuma sa pagsagot, inilabas ni Shion ang kanyang nakakatakot na battle aura para takutin si Asuma. Sinuri ni Asuma ang aura at napagtantong isa itong fighting spirit na nakatutok sa kanya at sa iba pa niyang mga kaklase. Napagtanto ni Asuma na handang mambihag si Shion basta't mapaon niya ito sa duelo. Dahil nagbibigay din ito ng aliw para kay Asuma, nagpasya siyang tanggapin ang duelo. Sa sandaling pumayag siya sa duelo, isinukbit ni Shion ang kanyang espada, at sinabi niya kay Asuma na magaganap ang duelo kinaumagahan sa Central Arena ng Akademya. Ngumiti si Asuma dahil hindi siya nababahala ni Katiting, at handa siyang ipakita kay Shion kung bakit mas magaling siya kaysa dito. Kalaunan, natagpuan ni Asuma ang sarili sa isang lucid dream, at mula sa loob ng panaginip, nagawa niyang suriin ang kanyang subconscious, at mga nakatagong kaisipan. Itinuturing ni Asuma na isang malaking pagkakataon ito upang alamin ang tungkol sa orihinal na may-ari ng katawan. Naalala niya na noong siya'y muling nabuhay, may naiwang kaunting hindi nagamit na mana sa loob ng magic circuits ng kanyang katawan. Dahil hindi pa niya ito ginalaw, naniniwala siyang mababasa niya ang mga iniisip ng orihinal na may-ari kung titingnan niya ito. Naniniwala rin siya na magkakaroon ng bakas ng dating Asuma sa loob ng kanyang mga iniisip. Para magawa ito, naisip niyang kailangan niyang gumamit ng mahika para kunin ang kanyang espiritu, ngunit naalala niyang walang sinaunang mahika para dito. Bilang isang henyo, nagpasya siyang gumawa ng isa para dito. Agad niyang sinunggaban ang ideya, at sinimulan niyang buuin ang lahat ng kailangan para gumana ito, at ginawa niya ito. Napangiti siya dahil literal siyang gumagawa ng bagong mahika sa loob ng isang mental space. Kumpiyansa si Asuma na siya lang ang makakagawa nito sa kasaysayan. Gaya ng inaasahan, nagawa ito ni Asuma at nailabas ang mga iniisip ng katawan. Natakot ang batang Asuma nang makita ang isang eksaktong kopya ng sarili na nakatayo sa kanyang harapan, at itinanong niya kung nasaan siya. Gayunpaman, nagsimulang kumirot ang kanyang ulo, at napaluhod siya sa sakit. Naisip ni Asuma na nagsimula na ang memory synchronization sa pagitan ng batang Asuma at ng katawan. Nagsimulang bumuhos ang lahat ng alaala, at napagtanto ni Asuma na sinubukan niyang patayin ang sarili sa kanyang silid, kaya nawalan siya ng malay. Pagkatapos nito, napunta siya sa ospital at nakumatos na hindi na dapat siya magising. Tinanong niya si Asuma kung tama ba ang lahat ng nakita niya, at sumagot si Asuma nang ipinaalam niya na kasalukuyan niyang hinihiram ang kanyang katawan, at humingi siya ng paumanhin para dito. Gayunpaman, ayos lang sa batang lalaki dahil mananatili sana siyang kumatos kung hindi dahil sa kanya. Tinanong ng batang Asuma si Asuma kung bakit isang tao mula sa 3,000 taon na ang nakalipas ang muling nabuhay sa kanyang katawan. Naglaan ng oras si Asuma para magpaliwanag, at nang gawin niya ito, halos masiraan ng bait ang batang Asuma. Idinagdag din ni Asuma ang kwento kung paano siya binubuli ni Kiryo at ng guro. Gayunpaman, natalo na sila ni Asuma at nakapagpabagsak na rin ng iba pang malalakas na kalaban. Inihayag ni Asuma na ginagawa niya ang lahat ng ito para protektahan ang kanilang katawan. Nagulat ang batang Asuma nang mapagtantong naging isang maliit na celebrity na pala sana siya sa eskwelahan. Gayunpaman, hindi na niya iniisip na problema ito para sa kanya dahil patay na siya. Pagkatapos ay isiniwalat ng batang Asuma na sa wakas ay naaalala na niya kung paano nangyari ang lahat. Noong siya ay nakumatos, isang meteor shower ang dumaan sa malapit, at ang mga bulalakaw ay hinihigop sa isang napakalaking black hole. Gayunpaman, sa loob ng black hole ay may isang tuldok ng liwanag na nakakuha ng kanyang pansin. Isinalaysay niya na ang liwanag ay kumikislap na parang nahihirapan, at nagpasya siyang pumalit sa lugar ng liwanag. Sumisid ang batang Asuma, at patuloy siyang nahulog. Napagtanto niya na siya ay isang taong gustong mamatay ngunit nabuhay, habang ang matandang Asuma ay isang taong gustong mabuhay ngunit namatay. Ngumiti ang batang Asuma, sinasabing marahil ay nangyari ito sa paraang dapat mangyari. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang matandang Asuma, sinasabing sila ay dalawang kaluluwang naghahati sa isang katawan, at wala sa kanila ang maaaring umiral bilang Asuma ng mag-isa. Buong kumpiyansa, sinabi ni Asuma sa batang Asuma na kasalukuyan silang nasa kanilang kwento, at nangako siyang tutuparin ang kanyang pangarap. Ngumiti ang batang Asuma, at tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang marinig ito. Nagkamayan sila ng matandang Asuma, at nagpasalamat siya sa tulong nito. Sinabi ng batang Asuma sa matandang Asuma na kontento na siya sa katotohanang tinutulungan siya nitong tuparin ang kanyang hiling. Tinanong ng batang Asuma ang matandang Asuma kung may magagawa ba siya para tumulong, at ikinuwento ng matandang Asuma sa batang Asuma ang kanyang karanasan sa cave. Sinabi niya sa batang Asuma na si Lily ay sumisigaw ng isang uri ng kakaibang incantation, tulad ng All You, Change to White Mocha. Naguluhan dito ang matandang Asuma, at tinanong niya ang batang Asuma kung maaari niya itong isalin para sa kanya.
Natawa ang batang Asuma nang marinig ito, at sinabi niya sa matandang Asuma na hindi niya alintana ang pagtulong. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang maglaho ang kanyang katawan, na nagsasabing ubos na ang kanilang oras. Nagpasalamat naman ang batang Asuma sa matandang Asuma sa pagbabalik sa kanya. Bago mawala, sinabi niya sa matandang Asuma na patuloy niyang sisilipin ang kanilang kwento. Nang magising si Asuma, alam niyang ang batang Asuma ay isang naglalagi lamang na kaisipan, ngunit kasabay nito, gusto niyang tuparin ang lahat ng kanyang mga hiling. Samantala, sa tirahan ni Shion, nakita siyang nakaupo sa harap ng isang higanteng kristal na kilala bilang wordsite ni Tride Orichalcum, na minimina lamang sa mga bundok na pag-aari ng pamilya Fukata sa loob ng maraming henerasyon. Ito ay karaniwang ang pinakamatigas na metal sa planeta, at pagkatapos mag-meditate ni Shion, hiniwa niya ang metal sa pira-piraso gamit ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, ang kakatwang babae na sumusubaybay kay Asuma kanina ay nagpakita sa training ground ni Shion. Lumalabas na isa rin siya sa F4 at siya si Mizuhara Myun. Humanga si Muni sa kung gaano kaepektibo ang espada ni Shion dahil nagagawa nitong hiwain ang material na parang wala lang. Sinabi ni Shion kay Muni na napanood na niya ang video na ipinadala nito sa kanya at nagulat siya na natalo sina Izuya at Kiryu sa paraang iyon. Binanggit ni Shion na maaaring nasa D4 lang siya para masabing nandoon, ngunit kasabay nito, mataas ang tingin niya kina Izuya at Kiryu. Itinuturing niya sila bilang sagisag ng karangalan ng akademya. Dahil dito, wala siyang balak na magpakita ng awa sa sinumang magbabanta sa karangalan ng akademya. Sumang-ayon si Muni sa kanya, sinasabing kung mamaliitin niya si Asuma, dahil baguhan ito, pagsisisihan niya lang ito tulad nina Azuya at Kiryu. Agad na inilabas ni Shion ang kanyang espada, at nanumpa siya sa buwan sa kalangitan na tatalunin niya si Asuma. Sinabi niyang wala siyang pakialam kung anuman ang mangyari kay Asuma dahil mas mahalaga ang otoridad ng akademya kaysa sa buhay ng isang tao. Natutuwa si Moon na marinig ito, at hinimok niya si Shion na wasakin ang magandang mukha ni Asuma. Tinanong ni Moon kung may balak siyang ilabas ang kanyang sikretong sandata sa laban, pero sinabi ni Shion na hindi, sa paniniwalang hindi aabot sa ganoon ang laban. Naniniwala siyang sapat na ang kanyang kasanayan para sa labanan, at sa isang iglap, dumating ang araw ng duelo, at sabik na sabik si Asuma sa buong pangyayari. Tungkol naman sa Magic Duel, ito ay isang aprobadong labanan sa pagitan ng mga estudyante na nakabatay sa paggamit ng mahika. Sa pagkakaalam, niraranggo ang mga estudyante sa institusyon batay sa resulta ng isang Magic Duel. At tulad ng dati, ang mga ranggo ay mula hanggang F. Ang mga estudyanteng may mataas na ranggo ay binibigyan ng iba't ibang pribilehyo sa loob ng akademya na siyang nagpapasarap dito. Habang nasa waiting room ng arena, ito ang lahat ng nalaman ni Asuma mula kay Lily. Naniniwala si Lily na siguradong narinig na ito ni Asuma dati dahil alam ito ng lahat ng estudyante. Gayunpaman, ipinaalam ni Asuma sa kanya na ito ang unang beses niyang narinig ito, at pinasalamatan niya siya sa pagsabi sa kanya. Nagulat si Lily nang marinig ito, at inakala niyang nalilito pa rin si Asuma dahil sa problema nito sa alaala. Dahil dito, ipinangako niya sa sarili na susuportahan niya ito. Bigla niyang napagtanto na nasa waiting room pala siya ni Asuma, at nagsimula siyang magpantasya tulad ng dati niyang ginagawa. Ang pagtawag ni Asuma sa pangalan niya ang nagpabalik sa kanya mula sa mundo ng pantasya. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Asuma ang dalawang kurbata, itim at puti, at tinanong kung alin ang mas magandang tingnan. Pinili ni Lily ang itim, at pinasalamatan siya ni Asuma sa kanyang tulong. Tinanong ni Asuma si Lily kung magkakaroon ba siya ng mas maraming oras sa Magic Analysis Room kung mapapataas niya ang kanyang ranggo, at sumagot si Lily nang hindi makapaniwala si Lily na ang Magic Analysis Room pa ang inaalala ni Asuma sa lahat ng dapat niyang ipag-alala. Sinabi ni Asuma kay Lily na tinatawag siyang basagulero ni Shion para sa paaralan, at kinumpirma ito ni Lily sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng artikulo sa balita na nagdedetalye ng kanyang laban kay Shion. Sinabi ni Shion sa press ang kanyang pagnanais na maghatid ng parusa kay Asuma na kasalukuyang sumisira sa akademya. Kahit na nakita ni Asuma ang artikulo, hindi siya natinag dito, at ikinagulat ito ni Lily. Hindi siya makapaniwala sa tapang ni Asuma dahil si Shion ay isang dalubhasa sa Japanese magic swordsmanship at tagapagmana ng mga minahan ng rare metal na nagsusupply sa mga smart rod. Sa madaling salita, bilyon-bilyon ang donasyon niya sa akademya, kaya naman walang sinuman sa akademya ang kayang sumuway sa kanya. Sinabi ni Lily kay Asuma na kahit tama pa siya, mamanipulahin ang opinyon ng publiko para palabasin na nasa panig ni Shion ang hustisya. Nag-isip sandali si Asuma tungkol sa lahat ng ito, at binaliwala niya lang ang lahat. Pagkatapos ay tinanong niya si Lily kung ano ang itsura ng kanyang kurbata sa kanya. Namangha si Lily sa kanyang aura, at siniguro niya sa kanya na maganda ang itsura ng kurbata. Dahil dito, tumayo na si Asuma para umalis patungo sa duelo. Nagulat si Lily na walang kahit katiting na takot sa lalaki, kaya napaisip siya kung nakikinig ba ito sa mga sinasabi niya. Papunta sa arena, nakasalubong niya si Izuya, at nagpalitan sila ng tingin na mailalarawan bilang isang coded na sulyap. Samantala, nakarating na si Shion sa arena, at hiniyawan siya ng mga elite,
sinasabing durugin si Asuma at tapusin na siya. Hindi nagtagal, dumating na rin si Asuma. Pinuri siya ni Shion sa hindi pagtakas, at pinasalamatan ni Asuma ang kilos na iyon. Bigla na lang, tinanong ni Shion si Asuma kung sino siya. Ikinagulat ni Asuma ang tanong na ito, sa pag-akalang nabisto na ni Shion na isa siyang reincarnated being. Sinabi ni Shion kay Asuma na sineseryoso niya ang laban dahil nagawa ni Asuma na talunin sina Kiryu at Izuya na siguradong hindi tsamba. Ito mismo ang dahilan kung bakit niya tinatanong si Asuma kung sino siya, at sinabayan niya ang tanong ng isang nakakakilabot na battle aura. Hindi man lang natinag si Asuma sa gitna ng pananakot, at simpleng sinabi niya kay Shion na siya si Asuma. Humanga si Shion na hindi man lang natinag si Asuma nang subukan niyang daanin sa battle aura, at ipinaalam niya na wala siyang intensyong maliitin siya. Sinabi ni Shion na haharapin niya ito ng buong lakas at dudurugin ng buong kapangyarihan. Napangiti si Asuma nang marinig ito, sinasabi kay Shion na ito mismo ang kanyang inaasahan, at siniguro niyang hindi rin siya magpipigil. Nang pasimulan na ng referee ang laban, sinabihan siya ni Shion na maghintay. Pagkatapos ay sinabi ni Shion kay Asuma na handa siyang pagbigyan siya dahil kaugalian ito ng marangal na pamilyang Fukata. Sinabi ni Shion kay Asuma na kung isusumite niya ang kanyang letter of withdrawal sa sandaling iyon, hahayaan niya itong matalo by default. Sa ganitong paraan, hindi masasaktan si Asuma, pero sayang naman ang mga estudyanteng nagtipon na masasayang lang ang punta. Tinanong ni Shion si Asuma kung ano ang kanyang desisyon, at bumaling din si Asuma sa referee para magtanong. Tinanong ni Asuma kung ano ang magiging ranggo niya kung mananalo siya sa laban. Inihayag ng referee na kasalukuyang na rank na estudyante si Shion, habang si Asuma ay rank. Nangangahulugan ito na aakyat si Asuma sa A-rank kung magagawa niyang manalo sa duelo. Matapos itong marinig, bumaling si Asuma kay Shion at sinabing handa siyang umatras sa laban kung itataas nito ang kanyang ranggo mula hanggang E. Tinapos ito ni Asuma sa pagsasabi kay Shion na maiiwasan din niyang masaktan kung gagawin nila yon. Sa sandaling sinabi niya ito, bumalot ang galit ni Shion sa buong silid. Sinabi ni Shion kay Asuma na matagal na panahon na mula nang may sumubok sa kanya ng ganito. Dahil sa kabastusan ni Asuma, tiniyak ni Shion na hindi niya ito patatawarin kahit na magmakaawa pa ito o umiyak. Sa katunayan, handa niyang bugbugin si Asuma hanggang sa maging gulay. Lalo pa siyang inasar ni Asuma sa pagsasabing sugod lang ng buong lakas. Galit na sinabihan ni Shion ang referee na simulan na ang laban. At dahil si Shion ang reinkarnasyon ng kanyang dating tauhan, alam ni Asuma na hindi siya pwedeng magpigil dahil baka matalo siya. Plano ni Asuma na gamitin ang buong lakas ng sinaunang mahika mula pa sa simula. Inilabas ni Asuma ang kanyang magic circle, na ikinagulat ng buong silid dahil hindi pa sila nakakita ng ganoong klaseng magic circle. Pagkatapos ay nagpakawala si Asuma ng magic blast kay Shion, pero bago pa ito makarating sa kanya, naharang na ito. Lumalabas na gumagamit si Shion ng auto-intercept na Earth Attribute Magic. Hindi nagulat si Asuma dahil ganito rin kumilos ang dati nitong sarili. Pagkatapos ay sinabi ni Shion kay Asuma na hindi tatalab sa kanya ang mahika nitong hindi alam ang pinagmulan. Hinawakan ni Shion ang kanyang espada, sinasabi kay Asuma na handa siyang tapusin ang laban sa isang hagupit. Namangha si Asuma sa espada dahil nagsisilbi itong smart rod at pisikal na talim. Pinanood ni Asuma si Shion habang inihahanda ang kanyang atake, at nalaman niya kung ano ang counter strategy ni Shion. Humanga si Asuma, at naghanda siyang wasakin ang hindi mapasok na espasyo ni Shion. Para kay Shion, si Asuma ay isang kakaibang nilalang na bigla na lang sumulpot. Tingin niya rito ay isang maruming istorbo na gumugulo sa kaayusan ng paaralan, kaya hindi niya ito mapapalampas. Kampante si Shion na walang kakayahan si Asuma na harangin ang kanyang atake, at maging ang mga estudyante ay sabik na makita ang finishing move ni Shion. Para lalong pahirapan si Asuma, nakulong siya sa mahika ni Shion para hindi makatakas. Sa sandaling nalaman ni Shion na nakulong na si Asuma, kumilos na siya. Namangha si Moon habang nanonood, nag-iisip kung ano ang gagawin ni Asuma dahil kayang putulin ng hiwa ni Shion kahit ang pinakamatigas na material sa planeta. Habang papalapit ang hiwa kay Asuma, tinanggal niya ang kanyang kurbata, sinasabing tapos na ang pagiging mabait. Pagkatapos ay gumamit siya ng hardening spell sa kurbata, ginawa itong sintigas ng bato. Gamit ito, hinarang niya ang atake ni Shion at dinurog pa ito. Ikinagulat ito ni Shion at ng lahat sa silid dahil hinarang ni Asuma ang nakamamatay na teknike ni Shion gamit lang ang isang kurbata. Nag-activate din si Asuma ng Vanishing Magic para alisin ang Restriction Magic na pumipigil sa kanya. Nang makalaya na, naglaho si Asuma na nagdulot ng kilabot kay Shion. Samantala, naghahanda si Asuma para sa isang counterattack at natataranta si Shion sa isip pa lang nito. Nang mapagtantong hindi mahanap si Asuma, pinalakas ni Shion ang kanyang absolute space bilang paghahanda sa isang atake. Biglang lumitaw si Asuma sa likuran niya, at nang akmang tatama na ang kanyang atake, umandar na naman ang auto-intercept system. Isang higanting kamay ang lumabas mula sa ilalim at hinarang ang atake ni Asuma, na nagbigay kay Shion ng sapat na oras para magpakawala ng hiwa papunta kay Asuma. Gayunpaman, nagawang iwasan ni Asuma ang atake, at itinapon niya ang kanyang espada bago sugurin si Shion.
Naniniwala si Shion na hinahatid ni Asuma ang sarili sa kamatayan sa ginagawa nito. Subalit, ginulat siya ni Asuma sa pagpapanatiling naka-on ng kanyang particle dissipation spell. Tinutunaw nito ang lahat ng maaaring humarang sa daan ni Asuma habang papunta siya kay Shion. Pagdating niya kay Shion, bigla siyang naglabas ng isa pang espada at malakas itong iwinasiwas kay Shion. Nagulat si Lily nang makita ito at napagtanto niyang itinago rin ni Asuma ang pangalawang kurbata. Nahirapan si Shion laban sa napakalakas na puwersa ni Asuma, ngunit pinuri siya ni Asuma sa pagtitiyaga dahil plano niyang tapusin ang laban sa isang atake lang. Inamin din ni Shion na si Asuma ang unang nakalapit sa kanyang domain, at dahil dito, plano niyang ilabas ang kanyang sikretong sword technique sa unang pagkakataon. At doon, inilabas ni Shion ang kanyang magic sword, ang Hazy Full Moon na naglalabas ng matinding liwanag. Nabigo si Asuma na pigilan ito at direktang nasaksak si Asuma sa dibdib. Napangiti si Moon dahil ito ay isang sword technique na pinagsasama ang Disrupting Magic Sword at Piercing Magic Sword, at ito ay isang bagay na kahit siya ay hindi maiiwasan. Tumama ito ng direkta sa kanyang dibdib, nagpapadala ng alon ng atomic damage sa katawan ni Asuma. Nawalan ng kakayahang gumalaw si Asuma at bumagsak sa lupa, na nag-iwan kay Lily na sumisigaw sa sakit at kawalan ng pag-asa. Dahil hindi tumutugon si Asuma, nag-aalala si Shion na baka patay na si Asuma dahil sa sobrang lakas na inilagay niya sa atake. Sinabihan ni Shion ang referee na tingnan si Asuma, at nagmamadali itong lumapit para gawin yon. Handa na si Shion na tanggapin ang parusa para sa pagkamatay ni Asuma sa ilalim ng pagkukunwaring ito ay isang pagkakamali. Biglang tumayo muli si Asuma na parang zombie, at nakakatakot din ang itsura niya habang ginagawa ito. Natigilan si Shion dahil hindi dapat makayanan ni Asuma ang lihim na teknik ng kanyang magic swordsmanship. Sinabi ni Asuma kay Shion na mali siya mula pa sa simula dahil akala niya'y binibigay na niya ang lahat. Ngunit sa isip niya ay minamaliit niya si Shion. Gayunpaman, ngayong nakabalik na siya, handa na si Asuma na seryosohin siya. Naglakad si Asuma papalapit kay Shion, at nataranta ito habang naghahandang gamitin muli ang kanyang lihim na teknik sa espada. Alam ni Asuma na napakalakas ng mana ng kanyang katawan, ngunit wala itong problema sa stamina. Nalaman niya na ang tinamo niyang pinsala mula kay Shion kanina ay nakamamatay, at para maiwasang patagalin pa ang laban, plano niyang tapusin ito ng maaga. Plano ni Asuma na i-compress ang mana sa loob ng mga magic circuit hanggang sa pinakamataas na limitasyon para pansamantala niyang mapalakas ang kanyang pisikal na kakayahan. Kahit na ito ang unang beses niyang gawin, madali niya itong nagawa habang matinding kumikinang ang kanyang katawan. Nagpapasalamat si Asuma na isang malakas na kalaban ang kanyang hinaharap dahil ito ang nagtulak sa kanya na mag-eksperimento at bumuo ng bago sa gitna mismo ng labanan. Habang iniisip ni Asuma ang lahat ng ito, nakita ito ni Shion bilang pagkakataon para atakihin siya. Plano ni Shion na ibigay ang pangwakas na suntok, ngunit bago pa niya magawa iyon, lumitaw si Asuma sa likuran niya. Natigilan si Shion sa sobrang bilis ng lalaki, na nag-iwan sa kanyang nagtataka kung paano nakakamit ng isang tao ang ganitong klaseng bilis. Gayunpaman, naniniwala siyang mayroon pa siyang lihim na sandata, at pinakawalan niya ang kanyang familiar. Lumabas ang kanyang familiar mula sa ilalim para hawakan ang mga binti ni Asuma. Pinagtawanan ni Shion si Asuma dahil naniniwala siyang matagumpay niyang napigilan ang paggalaw ni Asuma. Gayunpaman, ginulat siya ni Asuma nang hilaing palabas ang familiar gamit lamang ang isang kamay. Inihagis ito ni Asuma sa malayo na parang papel bago ito tinapos gamit ang isang magic spell na ikinagulat ng buong silid. Sinabi ni Asuma kay Shion na wala na ang kanyang opsyon na gumamit ng automatic interception dahil natalo na niya ang kanyang familiar. Nanginginig si Shion nang makita ito at lumapit si Asuma sa kanya, sinasabing tapos na ang laban. Hindi makapaniwala si Shion sa nangyayari sa harap niya dahil siya dapat ang pinakamagaling na Japanese swordsman. Gayunpaman, hindi siya handang tanggapin ang pagkatalo, at sumigaw siya ng buong lakas para tawagin ang kanyang huling alas. 3,000 taon na ang nakalipas, naabutan ni Asuma si Shion na gumagawa ng bagong mahika na naglalabas ng mga nakatagong kakayahan sa loob ng isang tao. Sinabi ni Shion kay Asuma na posibleng pataasin ang dami ng likas na mana ng halos 10 beses. Humanga si Asuma nang marinig ito, ngunit binanggit ni Shion na mayroon itong side effect. Sinabi niya sa kanya na lalabas ang brutal na panig ng gumagamit kapag ginamit ito. Dahil dito, naniniwala si Shion na kailangan pa itong pagbutihin. Gayunpaman, ibinunyag niya na nakahanap sila ng taong angkop para sa eksperimento. At dahil ito ay magiging isang mapanganib na eksperimento, tinanong siya ni Asuma kung sino ang subject ng eksperimento. Sinabi ni Shion kay Asuma kung sino ang nasa isip niya, at pagkatapos itong marinig, sinabi ni Asuma kay Shion na ipagpatuloy ang kanyang gawain. Tinitiyak sa kanya na asa siya sa bago niyang mahika. Ngayon sa kasalukuyan, nagawang i-activate ni Shion ang mahikang ito, at lumabas ang kanyang alter ego. Sumugod siya kay Asuma na parang baliw, handang pagpirapirasuhin siya. Maging si Asuma ay nakikita na naging napakabilis ng lalaki sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanyang magic circuit, at lubos na pagpapabuti ng kanyang pisikal na kakayahan.
Ang sobrang bilis ni Shion ay pumipilit kay Asuma na patuloy na tumalon pa atras, at tinukso siya ni Shion, sinasabihang tumigil sa pagtakbo. Sa pagwawala ng mapanirang kakayahan ni Shion, nakikita ni Asuma na nagawa niyang gisingin ang kanyang potensyal mula 3,000 taon na ang nakalipas. Nalaman niya na ginawa rin ng iba ang parehong bagay nang mapunta sila sa isang sukdulang sitwasyon. Gayunpaman, hindi iniisip ni Asuma na si Shion ay banta pa rin sa kanya. Hindi nagtagal pagkatapos nito, na corner ni Shion si Asuma, na siyang plano niya mula pa sa simula. Humanga si Asuma na kahit sa kanyang baliw na estado, kinakalkula pa rin niya ang kanyang mga galaw. Natutuwa si Shion na nagtagumpay ang lahat, at sinabi niya kay Asuma na susugurin niya ito gamit ang kanyang huling lihim na teknik. Ito ay isang teknik na nagpapakawala ng 10-10 one-hit kill na magic sword, ang Hazy New Moon. Nag-aalala si Asuma dahil hindi niya alam kung kaya niyang saluhin ng direkta ang pinsala mula sa teknik. Kahit sa panganib na kinakaharap niya, iniisip pa rin ni Asuma na siya ang nakalalamang. Naisip ni Asuma na kailangan niyang harangin ang lihim na teknik ni Shion. Dahil dito, gumawa si Asuma ng isang magic circle para harangin ang sunod-sunod na attack ni Shion. Ang magic circle ay bumubuo ng isang higanteng 3-dimensional na lente, at ang unang attack ni Shion ay tumama sa higanteng lente na inilagay ni Asuma. Bukod sa analytical skill na isinama ni Asuma sa magic circle, nagdagdag siya ng isang bagong kaayusan dito. Sa halip na otomatikong suriin ang target na tinamaan, ipinadala nito ang hilaw at lantad na impormasyon ng direkta kay Asuma. Pagkatapos ay nagsagawa si Asuma ng mabilis na pagsusuri sa kanyang utak gamit ang supercomputer bilang sanggunian. Sa paggana ng computer na ito, nagawa niyang iproseso ang impormasyon na halos kasimbilis ng liwanag. Dahil dito, nagmumukhang mabagal ang mabilis na mga hiwa ni Shion dahil walang paraan na matalo nila ang bilis ng liwanag. Para maipakita kung gaano ito kahanga-hanga, natapos ni Asuma ang lahat ng ito sa loob lamang ng 0.1 seconds. Sa sandaling matapos siya, hinarang niya ang mga atake ni Shion at ginantihan ito na nagpadala ng alon para itulak si Shion paatras. Gayunpaman, muli niyang pinatatag ang sarili at sinugod si Asuma, ngunit madali nitong naharang ang atake. Hinawakan ni Asuma ang kanyang espada at binali ito bago suntukin si Shion ng napakalakas sa mukha para patumbahin siya sa lupa. Itinutok ni Asuma ang kanyang espada kay Shion, hinihimok siyang sumuko o masaksak sa pinakamalalang paraan. Napagtantong mapapatay niya ang sarili kung magpapatuloy siyang magpakatapang o magmatigas, walang pagpipilian si Shion kundi ang sumuko. Ngumiti si Asuma sa kanya, tinatanong kung natutunan na ba niya sa wakas ang kanyang lugar. Dahil talo na siya, tinanong ni Shion si Asuma kung paano niya nahulaan ang kanyang atake dahil imposible itong magawa ng utak ng tao. Ngumiti si Asuma at naiintindihan niya ang kanyang pagkalito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ginamit niya ang prinsipyo ng quantum computer na nasa loob ng magical analysis para palakasin ang umiikot na mana sa kanyang utak. Nagulat si Shion nang marinig ito, at sinabi ni Asuma na ang agham ay talagang epektibo kasama ng sinaunang mahika. Gayunpaman, ipinaalam ni Asuma sa kanya na nagawa niyang buuin ang mga panlaban na ito salamat kay Izuya. Bago pumunta sa laban, sinabi ni Izuya kay Asuma na may agresibong alternatibong personalidad si Shion. Ipinaalam niya sa kanya na mayroon siyang isang banayad na normal na personalidad at isa pa, na agresibo. Hinimok niya si Asuma na huwag magpabaya hanggat hindi niya natatalo ang alter ego. Tumanggi si Shion na maniwala na may posibilidad na magawa ito ng isang ordinaryong salamangkero, at minisyan siya ni Asuma, sinasabing hindi siya isang ordinaryong salamangkero dahil siya ay isang dakilang salamangkero. Samantala, nagsigawan sa tuwa ang mga estudyante habang ipinagdiriwang ang panalo ni Asuma, at walang pagsidlan ang pagmamalaki ni Lily sa kinatatayuan niya. Pagkatapos ng laban, kumalat ng malawakan ang balita ng lubos na pagkatalo ni Shion, at alam nilang ito ay isang bagay na mananatili sa mga libro para sa mga susunod na henerasyon. Ibinigay din kay Asuma ang kanyang gantimpala sa pagtalo kay Shion, at napromote siya sa isang ranggo na may ilang karagdagang benepisyo, tulad ng mas mahabang oras sa Magic Analysis Room. Natutuwa si Asuma na nakamit niya ito dahil hindi na niya kakailanganing kumuha ng pahintulot para gamitin ang silid araw-araw. Bukod pa rito, mas mapapabilis nito ang kanyang misyon. Sabik na inaabangan ni Asuma ang mga bagay na malilikha gamit ang quantum computer. Nang maglaon sa araw na yon, umuwi si Asuma, at napagtanto niyang isang linggo na ang nakalipas mula nang siya ay muling mabuhay, at lumalim na ang kanyang kaalaman tungkol sa modernong panahon. Marami na rin siyang natutunan tungkol sa Earth at sa katotohanang mayroong cultural discontinuity na nangyari sa pagitan ng 3,000 taon na nakalipas at sa kasalukuyang araw. Sa madaling salita, may mga bagay na naipasa mula sa sinaunang panahon hanggang sa modernong panahon, at ang iba ay hindi. Ang pinagmulan ng discontinuity ay tinatawag na Great Calamity. Dahil dito, humina ang mahika at umunlad ang agham. Natutuwa si Asuma na ito ay paghina lamang, at hindi isang kumpletong pagpuksa. Ang sinaunang mahika ay naging minorya at itinuring na isang kulto, ngunit kalaunan ay muling napansin, salamat sa kapangyarihan ng agham.
Inayos ito bilang modernong mahika gamit ang kapangyarihan ng agham na halos kahit sino ay maaaring gamitin, hindi tulad ng sinaunang mahika na nangangailangan ng talento para magamit. At para ilagay ito sa perspektibo, ang kahariang nagtaksil kay Asuma noon ay naglaho na. Gayunpaman, dahil nakasalubong na ni Asuma ang tatlo sa kanyang dating mga tauhan, nahinuha niyang nasa akademya rin sa kung saan si Myun. Sa katunayan, naniniwala siya na ang haring nagtaksil sa kanya noon ay naririto rin sa modernong panahon. Sakto namang tumunog ang naka-schedule na alarm ni Asuma, at napagtanto niyang mayroon siyang report na may deadline na kailangan niyang gawin. Napagtanto ni Asuma na ginagawa ng batang si Asuma ang isang bagay na siya mismo ang nag-imbento noong sinaunang panahon. Dahil siya ang pinagmula ng lahat ng ito, tiwala si Asuma na matatapos niya ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay napansin niya ang isang sulat sa mesa, at nang buksan niya ito, napagtanto niyang ang mga nakasulat dito ay natakpan ng tinta. Ginamit ni Asuma ang kanyang mahika para burahin ang tinta, at nagulat siyang makita na ito ay isang bucket list. Ito ang listahan ng mga bagay na gustong gawin ni Asuma bago siya mamatay, at biglang, isa sa mga ito ang nakakuha ng kanyang pansin, na siyang makilala ang kanyang matagal nang nawawalang pamilya. Dito napagtanto ni Asuma na ang hiling ng batang si Asuma ay hindi paghihiganti, kundi pamilya. Dahil gustong-gusto ng batang si Asuma na makilala ang kanyang pamilya, nangako ang matandang si Asuma na tutuparin ang kanyang hiling. Kinabukasan, dumating si Asuma sa akademya na mukhang isang tunay na estudyante, at nakuha niya ang atensyon ng lahat sa paraan ng kanyang pagdadala sa sarili. Habang naglalakad siya sa paaralan, lahat ng estudyante ay namangha kung paano siya nagbago ng biglaan. Dati siyang basura sa paaralan, ngunit bigla siyang naging sikat, at sinusundan pa siya ni Izuya kahit saan. Ang mas lalong nakakahanga sa kanya ay ang katotohanan ng isa siyang colorless mage. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Izuya na nagpasa na siya ng aplikasyon para umalis sa F4 para makagawa sila ng bagong paksyon. Bukod pa rito, tiniyak sa kanya ni Izuya na makakakuha sila ng club room. Natutuwa si Asuma sa kanyang ginawa at pinuri niya ito sa lahat. Bigla, tinambangan sila ng student press na nag-research na tungkol kay Asuma. Pinag-uusapan nila ang kanyang kagandahan at kung paano niya nagawang talunin ang mga miyembro ng E4. Gustong interviewin ng mga press member si Asuma, pero nilagpasan niya lang sila, na labis na ikinapahiya ng mga ito. Gayunpaman, laging mapilit ang mga press member, at dahil dito, hinabol nila si Asuma. Si Izuya naman, inihatid si Asuma sa pinto ng kanyang klase bago umalis. At nang akmang aayos na si Asuma, muling nagpakita ang mga press member. Walang pakundangang sinabi ni Asuma sa babae na hindi siya tumatanggap ng press requests, pero napakamapilit nito. Tiniyak niya kay Asuma na hindi siya aalis hanggat hindi sinasagot ni Asuma ang kanyang mga tanong. Nang mapagtantong mapilit at makulit ang babae, sinabi ni Asuma na kausapin niya si Lily dahil siya raw ang kanyang sekretarya. Nagulat si Lily nang marinig ito. Ipinaalam ni Asuma sa press na kailangan nilang humingi ng pahintulot kay Lily bago siya kausapin. Gayunpaman, sinabi niyang gawin ito pagkatapos ng klase dahil may pasok pa sila ngayon. Natuwa ang babae nang marinig ito at tiniyak niya kay Asuma na babalik siya para sa mga tanong. Pagkaalis niya, bumulong si Asuma sa tenga ni Lily, sinasabing tiyak na susuklian niya ang kanyang tulong. Hindi nagtagal, pumasok na ang guro sa klase. Si Asuma naman ay abala sa pag-iisip kung kumusta na ang buhay niya mula nang sumikat siya. Naisip niya na kailangan niyang makahanap ng isang lihim na lugar kung saan maaari siyang mamuhay ng payapa. Samantala, namamangha si Lily kung gaano umaasa sa kanya si Asuma. Dahil dito, muli siyang nagpantasya kung sino ang kasintahan ni Asuma. Kalaunan, ipinagpatuloy ni Asuma ang kanyang karaniwang buhay estudyante, at sumali siya sa isang swimming competition kung saan siya ang nanalo. Ang mas lalong nakakahanga sa kanyang pagkapanalo ay hindi man lang siya gumamit ng mahika, at nakapagtala pa siya ng bagong record na 35 segundo. Nakikita rin ni Asuma na nasasanay na talaga siya sa katawan, pero kasabay nito, alam niyang hindi niya pwedeng masyadong ipakita ang kanyang lakas dahil masyado siyang angat. Maaari lang ipagdasal ni Asuma na maging matagumpay ang aplikasyon ni Izuya para sa club room. Pagkaalis sa pool, pumunta siya sa banyo para magbanlaw. Dahil ang swimming lesson ang huling klase sa araw na iyon, iniisip niyang dumaan sa magic analysis room pagkatapos niyang kausapin si Izuya. Bigla, may napansin siyang kakaibang anyo sa harap niya na isang babae pala. Bago pa niya malaman kung anong nangyayari, lumapit ang babae na si Myun pala, at sinabi kay Asuma na gusto niya itong mas makilala pa. Agad na naging mainat si Asuma dahil nakikita niyang hindi ordinaryong tao ang nasa harap niya. Sinubukan ni Asumang maging kalmado, sinasabi kay Myun na kasalukuyan siyang nasa banyo ng mga lalaki. Gayunpaman, iginiit ni Myun na nasa tamang lugar siya. Pagkatapos ay iminungkahi ni Asuma na umalis na siya bago pa pumasok ang ibang lalaki at makita siya. Gayunpaman, ipinaalam niya kay Asuma na silang dalawa lang ang nandoon. Lumingon si Asuma at napagtantong iba na ang lahat. Maging ang mga estudyante ay naglaho at mabilis niyang napagtanto na mayroong mali. Iniisip niya kung isa itong magic attack, pero napagtanto niyang nasa delikadong sitwasyon siya.
Nagpasya siyang suriin ng mas mabuti ang sitwasyon, at para magawa ito, napagpasyahan niyang ang paglayo kay Moon ay sapat na. Mabilis na tumakbo si Asuma papunta sa pinto, at habang naghahandang tumakbo sa locker room, bigla niyang narinig si Moon sa likuran niya. Ito ay nag-iwan sa kanya ng gulat at pagkalito habang sinusubukan niyang alamin kung ano talaga ang nangyayari. Nagtataka siya kung kailan siya nito naabutan. Bigla, lumitaw si Moon sa likuran niya, sinasabing magbihis siya dahil nakakatukso ang kanyang katawan. Hindi siya pinansin ni Asuma at nag-focus sa pag-unawa kung ano talaga ang nangyayari. Sa simula, inakala niyang teleportation magic ito, pero binaliwala niya ang ideya dahil wala siyang makumpirmang bakas ng isang incantation. Nagpasya siyang makisakay na lang at alamin kung ano ang kanyang plano. Habang isinusuot ang kanyang damit, napansin ni Moon na maingat na nakatayo si Asuma, at sinabi niyang kumalma ito dahil kung gusto niya itong saktan, ginawa na niya. Sinabi niya kay Asuma na gusto lang niyang malaman nito ang lahat tungkol sa kanya bago ito magpasya. Nalito si Asuma dito dahil hindi niya alam kung ano ang ibig niyang sabihin sa pag-alam ng lahat. Matapos tiyakin na sapat na takot ang naidulot niya, sa wakas ay nagpakilala si Moon, sinasabi kay Asuma na isa siyang idol na may higit sa 3 milyon followers. Nagpakilala siya sa pinakasunod sa moda na paraan, ngunit wala itong naging reaksyon mula kay Asuma, na blanko lang siyang tinitigan. Sa kanyang kalooban, sinusubukan niyang alamin ang kanyang mga galaw dahil pamilyar siya sa mga galaw nito mula pa noong 3,000 taon na ang nakalipas. Alam ni Asuma kung gaano ito kapanganib para sa kanya kung hindi niya malalaman ang sikreto ni Moon. Dahil wala siyang napapansing anumang senyales ng ancient magic, iniisip niya kung nakakuha ba ito ng bagong mahika pagkatapos nitong mabuhay muli. Hindi nagtagal, napansin ni Moon kung gaano katense si Asuma, at nagpasya siyang sabihin dito ang tungkol sa kanyang sarili. Ito talaga ang dahilan kung bakit gusto niyang mapag-isa kasama siya. Nagsimula si Moon sa pagbibigay ng mga halimbawa ng mga hayop tulad ng mga praying mantis na laging kinakain ang kanilang mga lalaking kapareha. Binanggit niya na maraming nilalang sa mundo ang kumakain ng kanilang mga lalaking kapareha, at itinuturing niya itong isang walang kwenta at hangal na pag-ugali. Pagkatapos ay inihayag ni Moon na siya naman, sa kabilang banda, ay gustong dominahin at lamunin ng isang nakatataas na lalaki. Gayunpaman, ayaw niya ng mahinang lalaki dahil gusto niyang dominahin ng isang malakas na lalaking kayang higitan siya. Binanggit niya na naamoy niya ang nakatataas na amoy na nagmumula kay Asuma, na nagawang talunin ang 3 pang miyembro ng E4. Bigla na lang, idinagdag niya na si Asuma ay isang sadista. Nagulat si Asuma nang marinig ito dahil hindi niya alam kung ano ang nagbibigay sa kanya ng ganoong ideya. Naniniwala si Moon na bagay sila, at ito ang dahilan kung bakit gusto niyang subukan ang kanyang lakas. Nagpakawala siya ng isang hiwa na napakalapit kay Asuma na pumutol sa kanyang buhok. Nagdulot ito ng kilabot sa kanya dahil alam niyang namatay na sana siya dahil hindi niya naramdaman ang hiwa. Dahil dito, nanginig siya dahil ayaw niyang maniwala na ang bilis nito ay humigit pa sa mga hiwa ng espada ni Shion. Binaliwala ni Asuma ang ideyang ito, sinasabing mayroong ibang daya sa likod nito. Ngumiti si Moon kay Asuma, hinihimok siyang huwag siyang bigin, at si Asuma naman, sa wakas ay inayos ang sarili para maayos na malutas ang misteryo sa likod ni Moon. Tinitingnan ni Asuma ang kanyang paligid at isinasaulo ang lahat ng mahiwa siya sa braso ng atake ni Moon. Bago pa niya mamalayan, isa pang atake ang tumama sa kanyang binti. At sinabi ni Moon sa kanya na malaya siyang gawin ang anumang gusto niya sa kanya kung matatalo niya ito. Gayunpaman, ipinaalam niya na kung mabigo siyang galawin siya, papatayin niya ito. Pagkatapos ay sinabi niya na malaya siyang yumuko sa harap niya at magmakaawa sa kanyang paanan kung ayaw niyang patayin siya nito. Sinabi ni Moon na ang pagsira sa isang sadistang tulad ni Asuma ay magiging isang kagalakan para sa kanya. Habang sinasabi niya ito, nananatiling tahimik si Asuma at patuloy na sinasaktan ni Moon ang kanyang katawan. Inasar ni Moon si Asuma, tinatanong kung sobrang takot ba nitong gumalaw, at sinabi niyang isa itong malaking kabiguan. Inihayag din niya ang kanyang pagkadismaya sa pag-aatubili ni Asuma na lumaban. Sa wakas ay nagsalita si Asuma, at naniniwala si Moon na gusto nitong magmakaawa para sa kanyang buhay. Gayunpaman, sinabi ni Asuma na nagkakamali siya dahil gusto lang niyang sabihin na hindi siya magmamakaawa o magsusumamo para sa kanyang buhay. Idinagdag pa ni Asuma na hindi niya gusto si Miwon, at nagdulot ito ng galit sa buong katawan nito. Nagpatuloy si Asuma sa pagsasabing lahat ng kanyang usapan tungkol sa malalakas na lalaki at dominasyon ay hindi niya pinapansin. Pagkatapos ay tinapos ito ni Asuma sa pagsasabing wala siyang pagnanais na magkaroon ng kasintahan. Inasar ni Asuma si Moon sa pag-aakalang may pagkakataon itong kontrolin siya. Ipinaalam dito na magkaiba sila ng antas dahil mas malakas siya kaysa dito. Ikinagalit ito ni Moon, at sinabi niya kay Asuma na panindigan ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagbabago ng sitwasyon, dahil ang isang lalaking hindi kayang mahalin siya ay hindi karapat-dapat na mabuhay. Galit siyang naghagis ng isang magic attack kay Asuma, at naharangan niya ang unang atake. Gayunpaman, sumunod si Moon ng isa pang atake na humiwa sa kanyang dibdib. Gayunpaman, hindi nag-aalala si Asuma dahil matagumpay niyang natapos ang kanyang mga paghahanda.
Napansin din ni Moon na may mali dahil hindi man lang sinubukan ni Asumang lumaban. Noon din, naglabas si Asuma ng isang magic circle, at ginawa niyang target ng bilog ang kanyang sarili. Nagulat si Moon nang makita ito, at inakala niyang nabaliw na si Asuma dahil sinusubukan niyang saktan ang sarili. Pagkatapos ay tinawanan ni Asuma si Myuni, sinasabing nagkakamali ito sa lahat dahil ito talaga ang kanyang solusyon sa problema. Nakahanap siya ng paraan upang malampasan ang bitag ni Myun at ito ang tanging paraan. Sa simula, nag-alala si Asuma dahil nagtaka siya na ang isang archmage na tulad niya ay hindi man lang maramdaman ang direksyon ng atake ni Myun. Dahil dito, nagpakalat siya sa hangin ng mga hindi matitinag na kaisipang may kakayahang magsuri. Habang inaatake siya ni Myun, sinusuri niya ang kapaligiran para makahanap ng butas. Lumalabas na isa sa mga mina ay aksidenteng nasira, ngunit dahil dito ay napansin niya ang isang atake na nagmula sa ibang phase. Napagtanto niya na napakabilis ng atake dahil tinamaan siya nito habang sinusubukan pa niyang ayusin ang sarili. Nagsimulang magtaka si Asuma kung ano ang maaaring nangyayari kung bakit ang bilis ng atake ni Mewon ay mas mabilis pa kaysa sa isang espadang tulad ni Shion. Gayunpaman, nalaman ni Asuma ang daya sa likod nito. Napansin niya na hindi sira ang orasan at ang kanyang persepsyon ang mali. Nalaman ni Asuma na kasalukuyan siyang nasa ilalim ng impluensya ng isang delay magic na humahadlang sa kanyang persepsyon. Gayunpaman, ang problema ay walang bakas ng mahika na ginawa mismo ni Myun. Dahil dito, napagtanto ni Asuma na may isa pang salamangkero na nagpapanatili ng spell sa lahat ng oras. Sa kalaunan, nalaman niya na may mga artipisyal na anyo ng buhay na nakakabit sa kanyang katawan, at lahat sila ay mga familiar ni Myun. Tila, nilagyan ni Myun ng patibong ang shower na may tubig na hinaluan ng kanyang mga familiar. Lumalabas na habang dumarami ang mga familiar na dumidikit sa isang target, lalong naantala ang kanilang persepsyon na nagpapabagal sa kanilang kamalayan. Para mas maintindihan, naging napakabagal niya kaya't ang galaw ni Myun ay masyadong mabilis para sa kanya. Gayunpaman, para maalis ang mahika, kailangan niyang tamaan ang sarili ng isang spell na magpapalipad sa kanya. Gayunpaman, ang direksyon kung saan siya lilipad ang magiging susi para mabago ang sitwasyon. Umepekto ang spell ni Asuma nang lumipad siya papasok sa sauna room at nagliyab ang kanyang katawan. Dahil dito, nasunog ang lahat ng familiar ni Moon na nakakabit sa kanyang katawan, ngunit kasabay nito, nasunog din ang kanyang damit. Kinumpirma ni Asuma kung naging maayos ang lahat nang tingnan niya ang oras at napagtantong bumalik na sa normal ang daloy ng panahon. Ngumiti si Asuma dahil bumaliktad na ang sitwasyon pabor sa kanya. Natakot si Myun nang mapagtanto niyang nasunog na ang kanyang mga mahiwagang nilalang at nagtataka kung paano niya nalaman. Gayunpaman, iniisip niyang ligtas siya dahil hindi pa niya napapansin ang isa pa niyang patibong. Gayunpaman, ginulat siya ni Asuma, sinasabing nakikita niyang mayroon din siyang parehong mahiwagang anyo ng buhay sa kanyang katawan. Sabi ni Asuma, ang epekto ng kanilang mahika ay bilis at liksi, na sa madaling salita ay pag-antala at pagbilis. Sabi ni Asuma, nagagawa niyang ilatag ang kanyang patibong sa pamamagitan ng synergy ng dalawang spell na ito. Lubos na nagulat si Moon nang marinig ito dahil halos nalaman na ni Asuma ang lahat. Nagpa siya si Moon na unang umatake, at naglunsad siya ng isang mabilis na atake, ngunit hindi na nito kayang tapatan muli ang persepsyon ni Asuma. Lumitaw si Moon sa likod ni Asuma, at nagpakawala siya ng isang malakas na aqua laser sa kanya, ngunit nawala siya bago pa man tumama ang atake. Mula sa kung saan, lumitaw si Asuma sa kanyang likuran, at nang subukan niyang tumakas, napagtanto niyang wala siyang pagkakataon dahil nasarhan na ni Asuma ang lahat ng kanyang mga daan para makatakas. Ipinaalam ni Asuma sa kanya na wala siyang paraan para makatakas. Ipinaalam niya sa kanya na pupuksain niya ang buong mana na nakapalibot sa kanya. Pagkatapos ay tinamaan siya ni Asuma ng isang malakas na atake ng mahika na sumira sa kanyang mana at iniwan siyang walang kalaban-laban. Napaluhod si Moon at pinanood ng may takot habang naglalaho ang kanyang mana. Lumapit si Asuma sa kanya, sinasabing tapos na ang laban at hinimok siyang huwag nang manlaban pa. Biglang may napansin si Asuma na kakaiba. Napagtanto niya na lalaki pala si Myun, at tinanong niya kung ito ba ang tinutukoy niya nang sabihing nasa tamang lugar siya sa banyo ng mga lalaki. Umamin si Myun at sinabing kaya niyang baguhin ang hugis ng kanyang katawan sa pamamagitan ng pagkontrol sa tubig sa loob nito, ngunit dahil naubos ang kanyang mana, nalantad ang kanyang tunay na pagkatao. Gayunpaman, ipinaalam niya kay Asuma na hindi kasinungalingan ang kanyang nararamdaman na mapasailalim sa isang malakas na lalaki. Sinabi ni Moon kay Asuma na malaya siyang pagtawanan ito, ngunit ginulat siya ni Asuma sa paglalagay ng tuwalya sa kanya. Humingi ng paumanhin si Asuma sa kanya, sinabing hindi niya intensyon na sirain ang kanyang mga damit. Hindi makapaniwala si Moon sa kanyang nakikita habang yumuyuko si Asuma sa kanya, humihingi ng paumanhin. Tinanong niya kung bakit siya tinatratong parang babae, at sinabi ni Asuma na ang paggalang ay walang kasarian. Sa katunayan, handa siyang tulungan siyang ayusin ang kanyang smart rod, at mumiti si Asuma habang sinasabi kung paano niya nakita ang kanyang atake. Namula ng husto ang mukha ni Moon nang mapagtanto niyang isang ganap na maginoo si Asuma.
Pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ni Asuma ang sinabi niya tungkol sa pagbibigay ng sarili sa anumang gusto niya kung matatalo siya nito. Dahil natalo na niya ito, sinabi niya na mayroon siyang utos para sa kanya. Sinabi ni Asuma na may mga bagay siyang nais makamit sa akademya, at kailangan niya ang kanyang talento sa pagdidisenyo ng mahika dahil ito ay pambihira. Pagkatapos ay nilinaw ni Asuma ang kanyang mga nais. Sinabi niya kay Moon na gusto niyang umalis ito sa F4 at sumali sa kanyang paksyon. Pagkatapos ay ipinaalala ni Moon kay Asuma na sinabi niyang hindi niya ito gusto. Kinumpirma ito ni Asuma na sinasabing hindi niya talaga ito gusto, ngunit gusto niya ang katotohanang siya ay padalos-dalos. Gayunpaman, hindi rin naman niya ito ayaw, at ang pahayag ay nag-iwan kay Mewon na pulang-pula ang mukha. Pagkatapos ay iminungkahi ni Asuma na kumuha sila ng reserbang uniforme bago may dumating. Ipinaalam din niya na may mga bagay silang kailangang pag-usapan. Tulad ng isang sobrang sabik na bata, kinilala ni Miwen ang kanyang kadakilaan sa pagtawag sa kanya ng Surasuma. Kalaunan, nakita ang headmaster ng akademya na tinatanggap ang kanyang familiar sa kanyang opisina. Nakakagulat, kamukhang-kamukha nito ang hari mula sa 3,000 taon na ang nakalipas. Tinanong niya ang kanyang familiar kung nakakalap ito ng kapaki-pakinabang na impormasyon para sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita ng familiar ang mga nahanap nito sa screen. Nakuha ng familiar ang laban sa pagitan ni Asuma at Moon, at ikinagulat ito ng headmaster. Sa sandaling makita niya si Asuma, napagtanto niyang nakita na niya ito dati. Naalala niya na sinubukan ni Asuma na kitilin ang sarili noon, ngunit matapos siyang milagrosong magising, gumagawa na siya ng mga nakakabaliw na galaw. Matapos tingnang mabuti, mabilis na napagtanto ng headmaster na si Asuma ay ang parehong Asuma mula 3,000 taon na ang nakalipas. Nalaman niya na ang pagtatangkang pananakit sa sarili ng batang si Asuma ang nagbigay ng pagkakataon sa matandang si Asuma na muling mabuhay sa kanyang katawan. Nagulat ang headmaster na muling isinilang si Asuma sa panahong ito, at napagtanto niyang nabuo na ang tanikala ng tadhana na nag-ugnay sa kanila. Gayunpaman, handa siyang putulin ang tanikala at ang ugnayan kay Asuma magpakailanman. Natuwa ang headmaster sa gawa ng kanyang familiar, at binigyan niya ito ng isang dekalidad na magic stone na gawa ng Swaragi Corporation bilang gantimpala. Masayang kinuha ng familiar ang magic stone at kinain ito. Makalipas ang ilang sandali, nakita si Asuma sa klase na nagbabasa ng kanyang mga tala. Habang nagsasalita ang guro tungkol sa filosofiya at mga pioneer nito, tulad ni Socrates, tila nagsasayang lang siya ng oras dahil ang buong klase ay nakatuon sa eleganteng si Asuma. Kasabay nito, nakatanggap si Lily ng mensahe mula sa press club na nagsasabing interviewin nila si Asuma sa araw na yon anuman ang mangyari. Hindi nagtagal, natapos ang klase, at masaya ang guro na natapos ang lahat ng walang aberya. Pagkatapos ay sinabi ni Lily sa kanya na gusto niyang kausapin ito tungkol sa press club. Napagtanto ni Asuma na nailagay niya sa alanganin si Lily, ngunit iyon lang ang magagawa niya sa sandaling iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Asuma kay Lily na malaking tulong siya sa kanya, at hindi niya nakalimutan ang kanyang pangako na gagantimpalaan ito. Halos sumabog sa pamumula si Lily nang sabihin ito ni Asuma. Pinalala pa ito ni Asuma nang lumapit siya, at sinabing gusto niyang mas maging malapit pa sila. Tinanggap ito ni Lily, ngunit nalilito siya kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod siya para umalis habang si Lily ay natataranta sa kanyang kinatatayuan. Pagkatapos ay nagtungo si Asuma sa Magic Analysis Room na may intensyong lumikha ng isang revolusyonaryong mahika sa mismong araw na yon. Sa sandaling pumasok siya sa silid, napansin niyang may kakaiba, at bigla na lang, isang babae ang lumitaw sa kanyang harapan. Nanatiling alerto si Asuma hanggang sa biglang yumuko ang babae sa kanya, tinawag siyang master habang humihingi rin ng paumanhin sa paghihintay. Dito napagtanto ni Asuma na ang autonomous lie assistant na ginamit niya ang lahat ng kanyang karunungan upang likhain ay gumagana na sa wakas. Tila, ginagawa niya ang AI bilang isang side project para sa kanyang bagong pagdevelop ng mahika. Ipinahayag ni Asuma ang kanyang pagkagulat na mabilis na lumabas ang lie. Hinawakan niya ang pisngi nito para kumpirmahin na mayroon itong holographic na katawan. Pagkatapos ay sinabi ng lie kay Asuma na kumpleto na ang mga simulation, at ipinaalam sa kanya na kaya nitong i-reproduce ang libu-libong pattern sa loob ng silid tungkol sa bagong mahika na kanyang din-develop. Natuwa si Asuma na marinig ito, at iminungkahi niyang magsimula sila kaagad. Yumuko ang lie kay Asuma bilang pagkilala sa kanyang utos. Lumalabas na gusto lang ni Asuma na likhain ang AI para maunawaan ang modernong mahika, ngunit nakalikha siya ng isang bagay na mas mataas ang kalidad kaysa sa inaasahan niya. Noong una, inakala ni Asuma na basura ang modernong mahika, ngunit matapos matuto pa, napagtanto niyang disente naman pala ito. Napagtanto ni Asuma na lalago ang AI at magiging mas malakas at maaasahan kung patuloy niyang ituturo dito ang lahat ng kanyang nalalaman. At pagdating sa pangkalahatang kaalaman, plano niyang umasa kay Lily. Matapos ang buong simulation, iminungkahi niyang subukan nila ito sa totoong oras. Ginamit niya ang computer, at nagsimula itong kalkulahin ang lahat ng kailangan. Bago pa man malaman ni Asuma, umabot na sa kalaliman ng gabi ang buong proseso.
Nagpapasalamat si Asuma na na-promote siya sa isang ranggo, na nagbigay sa kanya ng mas maraming oras para manatili sa magical analysis room. Bigla na lang, sinabi ng Lai kay Asuma na magpahinga ng hindi bababa sa 8 oras dahil ipinapakita ng scan nito na pagod na siya. Sumang-ayon si Asuma sa kanya, sinasabing paulit-ulit na siyang nakikipaglaban mula nang muli siyang mabuhay. Inaamin niya na ang modernong mundo ay napaka-stimulating, at kahit paano ay nahanap niya ang kanyang sarili na lubos na naaliw dito. Pagkatapos ay pinasalamatan ni Asuma ang Yai para sa payo, ngunit hindi nito iniisip na karapat-dapat siyang purihin dahil isa lamang siyang source code. Hindi sumang-ayon si Asuma sa kanya, sinasabing ang kanyang routine ay parang tao na rin. At dahil siya ang nagdisenyo nito, tiyak na alam niya ito. Pagkatapos ay napagtanto niya na kailangan nito ng pangalan. Naalala ni Asuma na gawa sa Germany ang yig nito, at nagpasya siyang kumuha ng isang Aleman na pangalan para sa kanya. Matapos mag-isip ng 1 minuto, pinili niya ang Val, at mapagkumbabang tinanggap ni Val ang pangalan. Namumula pa nga siya. At nang makita ito ni Asuma, sinabi niya na ito ay bahagi ng kung ano ang nagpapatao sa kanya. Ilang sandali pa, sinabi ni Val sa kanya na malapit nang matapos ang simulation. At sa paraan ng pagtingin ni Asuma dito, mukhang gagana ito. Sakto naman, may dumating na emergency message para kay Asuma. Tinanong ni Asuma si Val kung sino ang nagpadala, at nagulat siya nang malaman na ito ay ang headmaster ng akademya. Sinabihan ng headmaster si Asuma na pumunta agad sa opisina nito, at napaisip si Asuma kung bakit siya ipinatawag. Dahil ito ang headmaster, naisip niya na hindi niya maaaring baliwalain ang pagpapatawag. Pagkatapos ay sinabi ni Asuma kay Val na ipagpatuloy ang simulation. Sinabihan din niya itong patakbuhin ang isang partikular na program code, at pagkatapos, ipadala ang mga materyales kay Azuya sa pangalan niya. Tinanggap ni Val ang utos at binigyan siya ng direksyon papunta sa opisina ng headmaster. Habang papalayo siya sa silid, walang kamalay-malay si Asuma na pinagmamasdan siya ng familiar ng headmaster. Sa isang flashback mula 3,000 taon na ang nakalipas, makikita ang mga mandirigma na nakikipaglaban sa mga nilalang mula sa ibang mundo, ang mga Omega. Marami ng kasamahan ang nawala sa mga mandirigma, pero tumanggi silang umatras dahil kung gagawin nila, magdurusa ang kaharian. Bigla, nagsimulang maghanda ang kalaban para sa isang sabay-sabay na pag-atake, nalilipol sa matitigas na ulo na mandirigma. Kahit sa harap ng panganib, nanatiling matatag ang mga mandirigma. At nang malapit na silang mamatay, biglang lumitaw si Asuma, hinaharangan ang atake at nililipol ang mga Omega gamit ang isang mapanirang puwersa. Nang humupa ang alikabok, pinasalamatan siya ng mga mandirigma sa kanyang tulong, at sinabihan niya silang iulat ang sitwasyon sa Senado. Tumingin si Asuma sa paligid, at sinisi ang sarili sa hindi pagligtas sa mga namatay na mandirigma. Ilang sandali pa, sumama sa kanya sa larangan ng digmaan ang kanyang mga tauhan. Galit din ang 4 dahil nahuli sila sa pagdating, na naging sanhi ng pagkamatay ng hindi mabilang na mandirigma. Iminungkahi ni Izuya na dapat silang makahanap ng aliw sa katotohanang nalipol nila ang mga mananakop. Ipinahayag ni Moon ang kanyang pag-aalala tungkol sa mga nilalang dahil hindi niya sila mahanap sa ensiklopedya ng mahika. Inihayag ni Shion na bigla na lang lumitaw ang mga nilalang na parabang galing sa ibang mundo. Pagkatapos ay sinabi ni Asuma sa kanyang mga kasama na kailangan nilang manatiling mapagbantay laban sa mga nakakainis na mananakop. Bigla, dumating sa eksena ang hari, si Mel, upang purihin ang kanilang magagandang gawa. Agad na yumuko si Asuma para batiin siya, at sinabihan siya ng hari na tumayo. Hinimok ni Asuma ang hari na umalis sa lugar dahil mapanganib, at tiniyak ni Mel na alam niya yon, ngunit kailangan niyang makita ang sitwasyon gamit ang sarili niyang mga mata. At pinasalamatan niya si Asuma sa tulong nito dahil nasaksihan niya mismo ang mga mananakop. Inihayag ni Asuma na nangyari ang lahat ayon sa sinabi ni Mel, at kahit na may mga nasawi, napigilan na ang mga mananakop. Pinuri ni Mel si Asuma sa kanyang magandang gawa, at bigla niyang napansin na may hiwa ito sa braso. Sinabi ni Asuma na huwag mag-alala dahil galos lang ito, ngunit hindi siya pinansin ni Mel. Pinunit niya ang isang bahagi ng kanyang damit at ginamit ito para balutin ang braso ni Asuma, na ikinagulat nito. Sinabi ni Mel kay Asuma na dahil wala siyang kapangyarihan maliban sa kanyang foresight, hindi malaking bagay para sa kanya ang pagtulong kay Asuma. Binanggit ni Mel na trabaho niyang protektahan ang mga tao sa kaharian gamit ang kanyang kapangyarihan. Tila, mayroong isang alamat sa kaharian tungkol sa magic staff sa aklat ng karunungan. Naniniwala si Mel na si Asuma ang staff habang siya ang aklat. Ikinararangal ni Asuma ang mga salita ng hari, at ipinaalam ni Mel na umaasa siya sa kanya. Ngayon sa kasalukuyan, nagtataka si Asuma kung bakit niya naaalala ang alaala habang papunta siya sa opisina ng headmaster. Ilang sandali pa, dumating si Asuma sa opisina at sinabihang pumasok. Gayunpaman, nagulat siya nang pumasok siya sa opisina at makitang walang tao roon. Bigla, isang magic circle ang lumitaw sa ibaba at itaas, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa ibang lokasyon. Napagtanto niya na kalilipat lang sa kanya gamit ang teleportation magic. Sinusubukan pa rin niyang intindihin ang kanyang sitwasyon nang makita niya ang familiar ng headmaster na nakatitig sa kanya sa di kalayuan.
Dito na tuluyang napagtanto ni Asuma na nahulog siya sa isang patibong. Sinusubukan pa rin ni Asuma na intindihin kung ano ang nangyayari ng isang higanteng robot na may Gatling gun ang lumitaw mula sa ilalim ng familiar ng headmaster. Sa sandaling makita niya ito, napagtanto niyang gusto rin siyang pabagsakin ng headmaster. Dahil kalaban din niya ang matanda, walang plano si Asuma na kaawaan siya. Gayunpaman, nakita ni Asuma na walang senyales ng magical energy mula sa robot at sa familiar, na nangangahulugang hindi siya itinuturing ng headmaster na isang malaking banta. Bigla, isang bala ang pinaputok mula sa baril, at bahagyang iniwasan ni Asuma ang bala. Tumama ang bala sa pader sa likuran niya, na tuluyang sumira sa lahat ng nasa likod niya. Nagulat si Asuma nang makita ito dahil ang bala ay may kasamang epekto ng mahika, ngunit walang mga senyales ng pag-activate ng mahika. Bago pa niya mamalayan, nagpaputok ang baril ng daan-daang bala sa kanya, at napagtanto niya na ang mga bala ay pinalakas na ng epekto ng mahika noon pa man, kaya hindi na kailangan ng chanting. Habang ginagawa ang lahat para iwasan ang mga bala, napagtanto niya na ang mga bala ay hindi lang may explosion type magic, kundi may acceleration type magic at maging mental contamination type magic. Sa una, inakala ni Asuma na minaliit siya, ngunit agad niyang napagtanto na hindi siya binigyan ng anumang awa. Sa halip na magpanik, naging interesado siya sa mahiwagang bala dahil kung titingnan mula sa theoretical na pananaw, ito ay hindi epesyente. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapakawala ng malaking bilang nito nang walang pinipili at sa mataas na bilis, ito ay naging perpektong sandata laban sa mga sundalong gumagamit ng mahika. Ito ay karaniwang isang malupit na pagsasanib ng mahika at adham, at alam ni Asuma na kamumuhian ni Azuya ang isang bagay na tulad nito. Sakto naman, bumilis ang lahat ng bala, at naisip niya na dinagdagan ang bilang ng mga acceleration type magic bullets kumpara sa mga explosion type. Habang gumagalaw at umiiwas sa mga paparating sa kanya ng pahalang, muntik na siyang tamaan ng isang bala na pababa ng patayo. Napansin niya ito sa tamang oras at sinubukang i-activate ang kanyang barrier magic, ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi ito gumana at tinamaan siya sa kanang braso. Napatingin si Asuma sa takot nang makaramdam siya ng isang alon na nagmumula sa robot, at napagtanto niyang nasa isang lugar siya kung saan bawal ang mahika. Ito talaga ang dahilan kung bakit napigilan at nawalan ng bisa ang kanyang mahika. Hindi nagtagal, napagtanto ni Asuma na ang espasyo ay maaaring magbigay daan sa malalakas na pag-atake hanggat hindi ito nangangailangan ng chanting, na lalong nagpapatunay na ang headmaster ay isang mahusay na strategist. Gayunpaman, alam ni Asuma na upang ipagbawal ang espasyo, kailangan ng isang naunang system specification, at mukhang ito ay isang panlaban batay sa hula na gagamit si Asuma ng annihilation magic. Nagsimulang magtaka si Asuma kung alam ba ng headmaster ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay para makabuo ng ganitong uri ng panlaban. Sa isang bugso ng mga bala na muling paparating sa kanya, nagpasya si Asuma na i-chant ang pinakamabisang mahika na walang restriksyon. Salamat sa spell na ito ng katigasan at pampalakas sa kanyang uniforme, nagawang harangin ni Asuma ang mga paparating na bala. Gayunpaman, alam niyang pansamantalang solusyon lamang ito dahil malapit na itong masira. Naalala niya na sumasailalim siya sa advanced magic research mula pa kaninang umaga, na nangangahulugang ang kanyang mental at pisikal na kondisyon ay hindi na sa kanilang pinakamainam na estado. Walang duda, naisip ni Asuma na hindi niya maaaring hayaan ang sarili na madala sa isang labanan ang pagkaubos. Tulad ng dati, naiintindihan na ni Asuma kung anuman ang ibinabato sa kanya, at naniniwala siyang oras na para talunin ang kalaban. Agad na inilabas ni Asuma ang kanyang telepono at tumawag kay Val na nagsabing tapos na ang kanilang ginagawa. Bukod pa rito, natagpuan na niya ang coordinates ni Asuma at naipadala na ang transfer item sa kanyang kamay. Pinasalamatan ni Asuma si Val sa tulong habang kinukuha niya ang transfer item na may intensyong gumawa ng isang familiar. Natutuwa si Asuma na nagawang tapusin ni Val ang familiar ng mabilis matapos iwan sa kanya ang mga huling detalye. Dahil nagawa niyang i-generate ang transfer item, naisip niyang nasa ilalim sila ng underground shelter ng akademya dahil sa anumang ibang lugar na malayo sa paaralan ay imposible para sa kanya na matawagan man lang si Val. Hawak ang transfer item, inactivate niya ang gigant mode, na tuluyang nagwasak sa QB at ginawa itong isang ganap na gumaganang nakakatakot na battle android. Hindi nag-atubili ang familiar ni Asuma bago harangin ng madali ang mga paparating na bala. Matapos harangin ang mga bala na nagpatulala sa kalaban, pinuntahan ng familiar ni Asuma ang Gatling gun ng headmaster at ang familiar nito. Gumalaw ang familiar sa napakabilis na paraan kaya't nakarating ito sa kabilang familiar bago pa nito mamalayan kung ano ang nangyayari. Sa isang suntok lang, winasak nito ang Gatling gun na ikinatakot ng familiar ng headmaster. Sinubukan itong magpadala muli ng mga disruption signal, ngunit napangiti si Asuma dahil wala itong silbi. Tila, anumang sinusubukang gawin ng familiar ng headmaster ay hindi makakaapekto sa familiar ni Asuma dahil ang mga artificial organism ay direktang naglalagay ng mahika upang i-activate ang kanilang mga katawan at paganahin ang kanilang mga epekto na hindi nangangailangan ng chanting.
Dahil dito, walang epekto ang anti-magic space sa familiar ni Asuma, si Jigan. Tila, inilipat niya ang kanyang sariling magic resistance kay Jigan para dito. Ginagawa nitong isang berserker ang kanyang familiar na dalubhasa lamang sa purong kakayahan sa labanan. Nangangahulugan ito na hindi matatawaran si Jigan pagdating sa purong lakas. Bago pa malaman ng familiar ng headmaster kung ano ang nangyayari, winasak ni Gigant ang robot. Agad na pumasok sa data analysis mode ang familiar ng headmaster, at pagkatapos nito, nawala ang espasyo. Pagkatapos ay tumalon ang familiar sa isang portal, ngunit hinabol ito ni Asuma. Habang dumadaan sila sa transfer portal, bumalik si Gigant sa kanyang anyong QB, at di nagtagal ay natagpuan ni Asuma ang sarili sa opisina ng headmaster. Nakaupo sa kabilang panig ng silid ang headmaster na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nagsalita ang headmaster, sinasabi kay Asuma na 3,000 taon na ang nakalipas. Naguluhan si Asuma dito, ngunit di nagtagal ay napagtanto niya na ang headmaster ay si Haring Mel. Kinumpirma ito ni Mel, sinabing siya ang pinuno ng Grand Gaia, at ipinaalam ni Asuma sa kanya na nagbago na ang kanyang hitsura. Gayunpaman, iginiit ni Mel na si Asuma ang nagbago dahil hindi niya man lang ito nakilala noong una. Hindi nagtagal, naisip ni Asuma na sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni Mel, mukhang buo pa ang kanyang alaala, at maaaring may ilang kahulugan ito. Nagtataka siya kung ang hari ay isang reinkarnasyon ng kanyang nakaraang sarili. Sakto naman, sinabi ni Mel sa kanya na hindi siya katulad niya o ng apat pa, at agad na napagtanto ni Asuma na ang hari ay isang reinkarnasyon, hindi isang inapo tulad nilang lahat. Pinuri naman ni Mel si Asuma sa pagtalo sa kanyang familiar, na nagpapakitang malakas pa rin siya tulad ng dati. Sa kabilang banda, sinusubukan pa ring intindihin ni Asuma kung anong uri ng reincarnation magic ang ginamit ni Mel dahil alam niyang wala namang kakayahan bilang mage ang hari noon. Dahil hindi marunong gumamit ng mahika si Mel, hindi maintindihan ni Asuma ang napakalakas na mana na bumubuhos mula sa kanya. Sa katunayan, ang mana na nagmumula sa katawan ni Mel ay lubos na dinadaig maging ang sarili niyang mana, at tila hindi pa nga siya nagsisikap. Sa isang flashback sa nakaraan, makikitang nilalabanan ni Asuma at ng kanyang mga kasamahan ang mga Omega tulad ng dati, ngunit ipinaalam sa kanya ni Kiryu na problema ang mga Omega. Tila, maliliit lang sila sa simula, ngunit bigla na lang nagiging dambuhalang bersyon ng kanilang sarili. Sabi rin ni Shion, mukhang lumalabas ang kalaban mula sa isang dimensional rift base sa kanyang isinagawang pananaliksik. At hanggat hindi nila sinisira ang dimensional rift na ito, walang paraan para mapigilan ang pagpasok ng mga Omega. Sumang-ayon si Asuma sa kanya na ang pagputol sa pinagmulan ang tila pinakamahusay at tanging solusyon. Biglang nagpakita si Moon at sinabi kay Asuma na ang mga Omega na kanilang nilalabanan ay isang distraksyon lamang dahil sinalakay na ng pangunahing puwersa ang kaharian. Agad na nagdilim ang lahat sa kanyang isipan, at habang pinoproseso pa niya ito, nawasak ang bahay ng kanyang pamilya ng isang dambuhalang nilalang na parang balyena sa kalangitan. Agad na nawala sa sarili si Asuma, at sinugod niya ang nilalang na parang isang baliw. Naging puti ang kanyang mga mata habang bumababa siya sa nilalang at pinupuksa ito. Matapos talunin ang nilalang, nakatayo si Asuma sa ibabaw ng kanyang wasak na bahay na may mga larawan ng kanyang mga mahal sa buhay na basang-basa sa dugo. Habang nakatingin sa labis na pagkawasak na iniwan ng nilalang, napaluhod si Asuma, hinawakan ang kanyang ulo, at sumigaw sa matinding sakit habang ang kanyang mga kasamahan ay nakatayo sa likuran niya na may takot sa kanilang mga mukha. Kalaunan, sa ilalim ng malamig na ulan, inilibing ni Asuma ang kanyang buong pamilya kasama ang kanyang mga kasamahan upang magbigay ng emosyonal na suporta. Ang tanong sa kanilang isipan ay kung bakit biglang lumitaw ang mga Omega sa kabisera at pinuntirya ang bahay ng pamilya ni Asuma. Nagsimulang magtaka ang mga tao kung mali ba ang pangitain ni Mel, at galit sila na ang lahi ni Asuma ay hahantong sa isang kakilakilabot na katapusan. Sobrang mahal ng mga tao si Asuma na handa pa nilang ipagkaloob ang kanilang mga anak na babae bilang asawa niya at magdala ng kanyang anak upang hindi mawala ang ganoong kadakilang lahi. Habang abala ang mga tao sa pagdedebate nito, biglang dumating si Mel sa eksena na ikinagulat ng lahat. Hindi sila makapaniwala na ang hari ay personal na nagpakita upang magbigay galang. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Mel kay Asuma, sinasabing na iwasan sana nila ang sakuna kung mas maaga lang dumating ang kanyang pangitain. Ngunit mapagkumbabang sinabi ni Asuma sa hari na wala siyang dahilan para humingi ng tawad. Nagsimulang lumuha ang hari, sinasabi kay Asuma na kasalanan niya ito dahil inaasahan siyang protektahan ang mga tao ng kaharian. Sapat na ang pag-iyak ng hari sa harap ng lahat para mapawi ang kanilang galit, at di nagtagal ay hinimok ni Asuma ang hari na umalis na. Habang paalis siya sa eksena, patuloy pa rin siyang umiiyak, ngunit nagbago ang lahat sa kanya pagbalik niya sa kanyang karwahe. Pinuri ng hari ang kanyang katulong, si Richilo, sa pag-aayos ng lahat, at sinabi rin ni Richilo sa hari na nagawa niyang magpakita ng isang napakagandang pagganap. Ngumiti si Mel nang may kasamaan nang marinig ito, at kinutya niya ang buong ideya ng pagprotekta sa kaharian dahil sa halip na proteksyon, wala siyang ibang dinala kundi pagkawasak.
Ngayon sa kasalukuyan, tinanong ni Mel si Asuma kung ano ang tingin niya sa anti-magic space na ginawa ng kanyang familiar. Sumagot naman si Asuma na ang pangunahing teorya ng pagkakagawa nito ay tila nakabase sa sinaunang mahika mula sa 3,000 taon na ang nakalipas. Kinumpirma ito ni Mel at sinabing inaasahan na ito mula kay Asuma, ang maalamat na dakilang salamangkero, na siya ring sukdulang magic staff. Nagpasalamat si Asuma sa papuri at tinanong si Mel kung paano siya nagkaroon ng ganoon kalaking mana. Tumawa si Mel na parang isang tunay na kontrabida nang marinig ito, at sinabi niya kay Asuma na mas mabilis makita kaysa ipaliwanag sa salita. Pagkatapos ay iminungkahi niya na ipagpatuloy nila ang kanilang kwento mula sa 3,000 taon na ang nakalipas. Biglang lumapit si Mel kay Asuma, ngunit gumana ang kanyang reflexes, at agad siyang umatras upang magkaroon ng distansya sa pagitan nila ni Mel habang pumupostura para lumaban. Tinanong ni Mel si Asuma kung gusto niyang malaman kung ano ang nangyari pagkatapos niyang mawala. Inilabas ni Mel ang isang magic laser blade at sumugod kay Asuma sa bilis na nakakabulag na naglalayong pugutan siya ng ulo. Nagawang iwasan ni Asuma ang atake, ngunit malinaw niyang nakikita na mapanganib ang hari dahil lubos na bumuti ang kanyang pisikal na kakayahan, kaya't nahihirapan maging siya na sundan ang mga kilos ni Mel. Ipinagpatuloy ni Mel ang kanyang mga mapanuksong salita. Tinatanong si Asuma kung handa na siyang malaman kung bakit siya na-reincarnate sa kasalukuyang panahon at muling kaharapin siya. Bago pa man malaman ni Asuma, isang nakakatakot na atake ang halos tumama sa kanya, ngunit nagawa niyang umiwas muli. Nagsimulang magtaka si Asuma kung dalubhasa ba si Mel sa enhancement at agility type spells dahil pinapaikot niya ang kanyang panloob na mana sa buong katawan. Sa wakas ay sinabi ni Asuma kay Mel na gusto niyang malaman kung handa ba siyang sagutin siya. Pagkatapos ay binanggit ni Mel na isa si Asuma sa mga taong itinali ng tanikala ng tadhana, at ito ay nagdulot ng pagkalito kay Asuma. Gayunpaman, nagpasya siyang isantabi muna ang ibig sabihin ni Mel dahil mas abala siya sa pagsusuri sa kanya. Pagkatapos ay napagtanto niya na kukumpletuhin niya ang pagsusuri sa pamamagitan ng pag-uusap na magaganap sa pagitan nila. Nag-aalala na si Asuma dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng napakalaking mana sa katawan ng isang tao, dahil kahit ang pagkontrol dito ay mapanganib dahil sa isang maling galaw, maaaring magwala at mag-self-destruct si Mel. Dahil dito, napaisip siya kung ano ang maaaring nangyari kay Mel pagkatapos niyang ma-reincarnate. Sinimulan ni Mel ang kanyang pagsasalaysay, sinasabing matapos ang banta ng mga Omega 3,000 taon na ang nakalipas, nagkatotoo ang kanyang pangitain na makakamit ni Asuma ang isang marangal na kamatayan. Gayunpaman, hindi naniniwala si Asuma na ganito ang kaso, dahil walang indikasyon na namatay siya sa marangal na paraan. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Mel ang kanyang kwento, sinasabing ang kaharian ay dapat sanang tatahak sa landas ng kaluwalhasyan, ngunit isang malaking sakuna ang biglang dumating. Nawala na ang mga kaaway mula sa labas, ngunit isang nakakahawang sakit ang kumalat sa buong kaharian, na kilala bilang Magic Corruption Death Disease. Ang katawan ng apektado ay nangingitim na parang sinira ng miasma, at ito ay humahantong sa kamatayan, kung saan nanggaling ang pangalan. Nagulat si Asuma nang marinig ito, ngunit nagpatuloy si Mel, sinasabing habang namamatay ang mga tao, ang mga natirang mage na doktor ay abala sa pag-imbestiga sa pathogen, ngunit maging sila ay pinapatay ng sakit. Kalaunan, natagpuan nila ang pathogen, na nagdudulot ng masasamang epekto sa pamamagitan ng patuloy na pag-ikot ng mataas na konsentrasyon ng mana sa loob ng katawan. Kahit na natukoy ang pathogen, walang lunas para dito. Bago pa nila nalaman, kumalat na ito sa buong populasyon, at ang kaharian ay nawasak. Lahat, kabilang ang mga mamamayan at mga salamangkero, ay namatay dahil sa sakit na ito. Dahil dito, ang mahika na dating nananahan sa dakilang kaharian ay naputol mula sa mundo. Tinanong ni Asuma si Mel kung bakit hindi niya nakita ang malaking sakuna gamit ang kanyang kapangyarihan. Sumagot si Mel na nasa bingit na siya ng kamatayan at wala sa estado para gamitin ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ngunit habang siya ay namamatay, nakita niya ang kanyang huling hula sa hinaharap. Ang mundo ay muling itinayo ng ilang tao na nakataka sa kaharian at namuhay ng simple. Gayunpaman, may isa pang sakuna na lubusang lilipol sa sangkatauhan dahil lilitaw ang isa pang pinahusay na uri ng Magic Corruption Disease. Pagkatapos ay isiniwalat ni Mel na ang taong lilikha ng nakamamatay na sakit na ito ay si Asuma. Nagulat si Asuma nang marinig ito, at hinawakan niya ang kanyang ulo sa pagkadismaya, iniisip kung bakit siya magiging ganoong banta. Napangisi si Mel, ipinapaalala kay Asuma na ang kanyang hula sa hinaharap ay ganap. Malapit nang masiraan ng loob si Asuma nang bigla niyang mapagtanto na siya ay inaakit sa isang patibong. Nagpatuloy si Mel sa pagsasabing nag-reincarnate siya sa mundong ito upang maiwasan na mangyari muli ang nasabing trahedya. At dahil dito, plano niyang patayin si Asuma doon mismo. Sumugod si Mel kay Asuma na nagpaplanong patayin siya para sa kapakanan ng sangkatauhan. Gayunpaman, hinarang ni Asuma ang atake gamit ang isang pagsabog, at pinuri siya ni Mel sa pagkakaroon ng ganoong kahanga-hangang mahika kahit sa mundong ito. Sinabi naman ni Asuma sa hari na wala siyang intensyon na pagkatiwalaan ang kanyang mga salita.
Sinabi ni Asuma kay Mel na hindi siya makapaniwala na siya ang dahilan ng pagkalipol ng sangkatauhan, at ayaw niya maniwala sa kanyang basurang hula. Nagulat si Mel nang marinig ito, at sinabi niya kay Asuma na matapang siyang magsalita, na inaasahan sa isang dakilang salamangkero. Napagtanto ni Mel na nagsisimula nang malaman ni Asuma ang katotohanan, ngunit naniniwala siyang huli na ang lahat. Sinabi ni Mel kay Asuma na nakakuha na siya ng napakalaking kapangyarihang mahika nang siya ay ma-reincarnate, ngunit tila nahihirapan pa rin si Asuma sa kanyang reincarnated na katawan. Dahan-dahang inilabas ni Mel ang kanyang napakalakas na mahika habang tinatanong si Asuma kung kaya niya itong labanan. Bakas ang takot sa mukha ni Asuma nang mapagtanto niyang nasa Kaiser's Chamber siya, isang espasyo ng emperador na mula sa sinaunang mahika. Hindi makapaniwala si Asuma na gumamit ng mahika ang hari. Ngunit sa halip na isipin yon, agad na ginamit ni Asuma ang kanyang mahika upang pawalang bisa ang anumang sinusubukang gawin ni Mel. Humanga si Mel na kayang gumamit ni Asuma ng 2 spell ng sabay, ngunit tinanong niya si Asuma kung gaano katagal niya kayang tumagal. Pagkatapos ay naghagi si Mel ng isang bagong set ng projectiles kay Asuma, sinasabing hanggat aktibo ang kanyang mana, patuloy na darating ang mga projectiles. Gayunpaman, nagawang neutralisahin ni Asuma ang mga paparating na atake ng mahika. Dahil dito, ang labanan ay naging sa pagitan ng Annihilation Magic ni Asuma at Piercing Magic ni Mel. Sa katotohanan, ito ngayon ay isang labanan kung sino ang may pinakamaraming mana. Kahit na ito ay isang opensa at depensa na tumagal lamang ng ilang segundo, ang pagbangga ng napakataas na antas ng mahika ay lumikha ng isang gravitational field na sapat na malakas upang baluktutin ang espasyo, kaya't nagdulot ng isang magic quake sa buong akademya. Napakalaki nito na maihahambing sa lindol na dulot ng isang underground nuclear test na pinamunuan ng estado. Nang tumama ang shockwave sa akademya, nagsimula ang kaguluhan, at hinimok ng mga senior na estudyante ang kanilang mga kasama na magtago sa ilalim ng mga mesa. Gayunpaman, nang mapagtanto nila na ang tumatama sa kanila ay higit pa sa isang lindol, nagpasya silang agad na ilikas ang mga estudyanteng nasa eskwelahan pa. Samantala, naramdaman din ng 4 pa ang nangyayari, at lahat sila ay nagkaroon ng parehong konklusyon na ang kanilang nararamdaman ay kilala bilang mana wave. Naalala ni Myun na palagi niya itong nakikita sa kanyang mga panaginip, at may biglang pumasok sa isip niya na nag-udyok sa kanyang kumilos. Kasabay nito, naging malinaw na ang pinagmumulan ng lahat ay ang opisina ng headmaster. Isang pagsabog ang yumanig sa silid, at kahit matapos ang lahat ng ginawa ni Asuma, nagulat siyang makita na hindi nasaktan si Mel. Dito niya napagtanto na ang sinaunang mahika ng hari ay isang mahiwagang mahika sa panimula. Sa katunayan, ang mahika ay hindi man lang nakatala sa magic catalog ng kaharian. Kahit na desperado si Asuma na suriin ang mahika, napagtanto niyang kulang siya ng impormasyon para gawin ito. Noon din, sinabi ni Mel kay Asuma na maganda ang ipinakita niyang laban, ngunit tila siya ang nanalo sa labanan. Nagulat at nalito si Asuma nang marinig ito, at ipinaalam sa kanya ni Mel na habang sinusubukan niyang suriin ang mahika nito, ganoon din ang ginagawa niya sa pamamagitan ng direktang labanan at direktang pagmamasid ng kanyang familiar. Sa pagsasama ng dalawang ito, sinabi ni Mel na kumpleto na ang kanyang pagsusuri. May kumpiyansang sinabi ni Mel na palagi siyang isang hakbang na nauuna kay Asuma. Malakas na tumawa si Mel, sinasabi kay Asuma na oras na para ipakita sa kanya ang resulta ng kanyang pagsusuri. Gumawa si Mel ng isang malakas na atake at ibinato ito kay Asuma, na nagtulak sa kanya na magmadaling maglagay ng panangga, umaasang mahaharangan ang atake. Biglang naglaho na parang ulap ang mahika ni Asuma, at ipinaalam sa kanya ni Mel na ang kanyang Annihilation Magic ay halos hindi matatalo dahil kapag ito'y ginamit, kaya nitong gawing ulap ang kahit ano. Gayunpaman, nalaman niya na kung tatamaan niya ang komplikadong magic circle na nabuo bago ito i-activate, maaari niyang pawalang bisa ang buong spell formula. Natigilan sa gulat si Asuma nang marinig ito dahil hindi niya inakala na posible ang ganitong bagay. Ito ay dahil lumilitaw lamang ang isang magic circle sa loob ng halos 0.003 seconds, at ang tumpak na pag-asinta sa isang napakaliit na bahagi sa sandaling iyon ay nangangahulugan ng isang bagay. At ito ay ang katotohanang nakikita talaga ni Mel ang kanyang atake, bago pa man ito maisagawa. Tinawanan ni Mel si Asuma dahil sa wakas ay naintindihan na niya, at ipinaalam sa kanya ni Mel na oras na para mamatay siya para sa kinabukasan ng mundo. Sumugod si Mel papunta kay Asuma, at kahit na sinubukan ni Asuma na gumawa ng isang defensive spell, madali pa rin itong winasak ni Mel. Tinamaan si Asuma ng ilang projectiles, ngunit nagawa niyang iwasan ang anumang nakamamatay na tama. Nagulat si Mel na kahit na nasukol na si Asuma, naniniwala pa rin siyang may pagkakataon siya. Sa kaloob-looban, nag-aalala si Asuma dahil nararamdaman na ng kanyang katawan ang pagod na hindi kailanman magandang balita. Para palalain pa ang sitwasyon, malapit nang maubos ang kanyang mana, ngunit biglang nagsimulang tumawa si Asuma habang sinasabi kay Mel na kumpleto na rin ang sarili niyang pagsusuri. Hindi natakot si Mel habang hinahamon niya si Asuma na subukan ang kanyang nasuri. Muling nagbato si Mel ng maraming projectiles kay Asuma,
At naisip ni Asuma na hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili laban sa mga ito, ngunit ang tanging pagpipilian ay ibalik ang mga ito sa kanya. Determinado si Asuma na manalo anuman ang mangyari dahil gusto niyang ipaghiganti ang nangyari sa nakaraan. Pagkatapos ay gumawa si Asuma ng isang magic circle, at para kay Mel, naniniwala siyang nawawala lang sa sarili si Asuma sa harap ng panganib dahil ang ginagawa niya ay isang desperadong hakbang. Pagkatapos ay ginamit ni Mel ang isang mas mapanganib na uri ng natatanging mahika na nakalaan para sa kaharian. Itinuturing niya itong pinakamataas na spell na hindi talaga nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng anumang iba pang mahika, ngunit naniniwala siyang sulit ang sakripisyo dahil kapag ginamit ito, humihinto ang oras, at maaari niyang piliin ang pinakamainam na hinaharap mula sa walang katapusang mga landas. Gayunpaman, nangangailangan ito ng napakalaking mana, kaya't magagamit lamang niya ito sa kritikal na sandali. Sa lahat ng nangyayari, naniniwala si Mel na natagpuan na niya ang tamang oras para gamitin ito. Sa pag-activate ng mahika, nagpasya si Mel na maglaan ng oras upang makita ang trajectory ni Asuma. Matapos makita ang uri ng galaw na inihanda ni Asuma, napagtanto niya na sinubukan ni Asuma ang modernong mahika dahil nabigo ang sinaunang mahika. Sinuri din ni Mel ang uri ng mga spell na maaari niyang gamitin sa panahong ito, at napagtanto niyang gagamitin ni Asuma ang Purgatory Cannon kasama ng Meteor Fall. Humanga si Mel nang makita ito dahil sa wakas ay napagtanto niyang hindi dumating si Asuma ng walang plano. Alam na alam ni Mel na masasaktan siya kung basta-basta na lang siyang sumugod. Dahil dito, nagpasya siyang maglagay ng dispel code sa kanyang cyber para makansela ang mga spell ni Asuma bago pa ito ma-activate. Kapag nagawa na niya ito, plano niyang putulin ang kanang braso ni Asuma na siyang pinagmumulan ng kanyang mahika. Pagkatapos nito, plano ni Mel na tusukin ang kanyang puso at tuluyan siyang patayin. Matapos pagsama-samahin ang lahat, napangiti si Mel dahil naniniwala siyang natagpuan na niya ang tamang timeline at agad niyang isinagawa ang kanyang plano. Gaya ng kanyang gusto, nagawa niyang sirain ang harang ni Asuma at pinutol niya ang kanang braso nito. Pagkatapos nito, tinarget niya ang puso ni Asuma habang idinedeklarang siya na ang nanalo. Habang tumatagos ang kanyang saber sa dibdib ni Asuma, napangiti si Asuma, sinasabi kay Mel na nagkakamali siya dahil sa kanya ang tagumpay. Nagulat si Mel nang magsimulang maglaho ang ibabang bahagi ng kanyang katawan habang iniisip kung ano ang nangyari. Bago pa niya mamalayan, natumba siya sa lupa habang may isang magic circle na pumipigil sa kanya. Nakakagulat na napagtanto niyang ang naputol na braso ni Asuma ang lumikha ng magic circle. Nagsimulang humina ang saber ni Mel at tumayo si Asuma sa harap niya, malamig siyang tinitingnan mula sa itaas. Sumigaw si Mel sa takot, nagtatanong kung bakit nabigo ang kanyang foresight. Pagkatapos ay mahinahong sinabi sa kanya ni Asuma na ang kanyang foresight ay talagang ganap, ngunit ang problema ay hindi niya makita ang hinaharap pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ito ang teoryang naisip ni Asuma dahil nalaman niyang malalamangan niya si Mel kapag naniwala na itong patay na siya. Tila, sinadya ni Asuma na hayaang putulin ni Mel ang kanyang kanang braso sa pamamagitan ng pagsugod ng walang pag-ingat, kaya naman ginawa ni Mel ang desperadong hakbang. Gaya ng plano, talagang ibinigay ni Mel ang nakamamatay na atake at pagkatapos ay nagpabaya. Lumalabas na napreprogram na ni Asuma ang isang remote detonation spell sa loob ng braso na kanyang isinakripisyo. Sinabi ni Asuma sa braso na i-activate nito ang annihilation magic sa kanyang hudyat sa sandaling mapwesto siya sa likod ng target. Sinasabi ni Asuma kay Mel na masyado siyang nagtiwala sa kanyang foresight, kaya hindi niya nabasa ang atake na nagmumula sa kanyang blind spot. Dahil sigurado siya sa tagumpay, talagang hinayaan ni Mel na bukas ang kanyang depensa, at nabigo siyang makita ang kanyang bitad. Buong kumpiyansa, ipinaalam ni Asuma kay Mel na natalo siya dahil mayabang siya. Tulad ng lagi niyang sinasabi, sinabi ni Asuma kay Mel na 10,000 taon pa ang kulang niya para matalo siya. Sakto namang nakatanggap ng tawag si Asuma mula kay Val na kanina pa sinusubukang kontakin siya. Sinabi sa kanya ni Val na nasa labas siya ng opisina, ngunit hindi niya masira ang pinto dahil masyadong malakas ang lock sa silid. Binanggit ni Val na nakadetect din siya ng signal na nagpapahiwatig ng kritikal na pagbaba sa kanyang vitals. Gusto niyang malaman kung ayos lang siya, at ipinaalam sa kanya ni Asuma na wala siyang dapat ipag-alala dahil tapos na ang laban. Humanga si Val nang marinig ito dahil alam niyang anumang labanang nangyari sa silid ay sukdulan. Biglang nawala ang ngiti ni Val nang biglang ibagsak ni Asuma ang telepono na nagpapahiwatig na may mali. Pagbalik sa silid, nagsimulang pagalingin ni Mel ang kanyang katawan gamit ang kanyang mana, na nag-iwan ng nakakatakot na ekspresyon sa mukha ni Asuma. Nag-alala si Asuma nang makita ito dahil ang isang tulad nito ay hindi dapat posible maliban kung mayroon si Mel na walang hanggang mana. Sa isang nakakatakot na boses at madilim na mana na nagmumula sa kanyang katawan, sinabi ni Mel kay Asuma na wala siyang intensyong matalo dahil siya ay isang hari na naghahari sa tuktok ng sangkatauhan. Pagkatapos ay nagsimulang bumigkas si Mel ng isang kakaibang incantation. At nang marinig ito ni Asuma, naalala niya na ito ang parehong instant death magic na pumatay sa kanya sa nakaraan.
Ito ay isang ipinagbabawal na spell na nangangailangan ng sabay-sabay na pagbigkas ng 100 na salamangkero. Nagtataka si Asuma kung sinusubukan ni Mel na gawin ang spell ng mag-isa. Bago pa man malaman ni Asuma, nilamon na siya ng mga apoy ng kamatayan na nagdulot sa kanya ng pagsigaw sa sakit. Gayunpaman, nagawa niyang makawala muli upang ilabas ang kanyang sariling magic circle. Gayunpaman, alam niyang dehado siya maliban kung may magagawa siya sa loob ng 7 segundo. Sa sandaling iyon, gumapang ang takot sa kamatayan sa kanyang katawan dahil napagtanto niyang wala na siyang natitirang panlaban sa tatama sa kanya. Nagsimulang mag-isip si Asuma kung dapat ba niyang gamitin muli ang reincarnation magic. Ngunit itinatapon niya ang ideyang ito dahil sa tingin niya ay hindi ito mainam para sa kanya na laging tumatakas. Gayunpaman, nag-aalala siya na wala siyang magagawa dahil walang mahika na gagana sa hari sa kasalukuyan nitong kalagayan. Bagamat nagawa na niyang malampasan ang foresight ni Mel ng isang beses, ipinapahiwatig nito kay Asuma na hindi ito matatalo. At kung magagawa niyang tamaan ito ng isang ganap na hindi kilalang mahika, na hindi moderno o sinaunang mahika na hindi talaga mahuhulaan ng hari, naniniwala si Asuma na dapat ay may pagkakataon siya. Gayunpaman, ang tanong ay kung umiiral ba ang ganoong mahika. Bigla napagtanto niya na, naalala niya na mayroong bagong mahika, at sa puntong ito, wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang bagong mahika. Kahit na hindi pa kumpleto ang pagsusuri sa mahika, naniniwala si Asuma na wala siyang pagpipilian sa puntong ito. Sa pag-abot ng countdown sa 1, inactivate ni Asuma ang mahika, ngunit nilamon pa rin siya ng mga apoy ng kamatayan. At habang malapit na siyang kunin mismo ng kamatayan, pinigilan ng kasalukuyang Asuma ang kamatayan, itinigil ito. Sinasabi niya sa kamatayan na ayaw pa niyang mamatay ang may-ari ng katawan, hindi bababa sa hindi tulad niya. Nakakagulat na nagpigil ang kamatayan, at tinawag ng kasalukuyang Asuma ang sinaunang Asuma. Ipinapaalala sa kanya ang napag-usapan nila sa kanilang panaginip. Ipinapaalala niya na sila ay 2 puso sa isang katawan, at kung mawawala ang isa sa kanila, hindi na sila maituturing na Asuma. Kasalukuyan, inaamin ni Asuma na nagpasaya sa kanya ang mga salitang iyon dahil, sa unang pagkakataon, naniniwala siyang sa wakas ay mayroon na siyang layunin dahil dati ay isa lang siyang kinamumuhian ng lahat. Gayunpaman, sinabi ng kasalukuyang Asuma sa sinaunang Asuma na malapit na niyang sirain ang pangakong iyon sa pamamagitan ng pagsama sa kamatayan upang siya ang maging kapalit nito. Sa sakripisyong ito, sinabi ng kasalukuyang Asuma sa sinaunang Asuma na kailangan niyang manalo. Sa sandaling iyon, isinuko niya ang kanyang sarili para kunin ng Grim Reaper, at muling nabuhay ang sinaunang Asuma na may mga matang nagliliyab ng maliwanag. Tiniyak ng sinaunang Asuma sa kanyang kabilang sarili na hindi niya hahayaang masayang ang sakripisyo nito. Sa pagbabalik buhay ni Asuma, nagtataka si Mel kung bakit hindi siya namatay mula sa kanyang instant death magic. Naiinis sa kung gaano katigas ang ulo ni Asuma, muling ginamit ni Mel ang kanyang foresight power na may determinasyong tapusin si Asuma ng tuluyan. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Asuma na walang silbi ang kanyang ginagawa habang ina-activate niya ang bagong mahika na gusto niya bago mag-0 ang countdown. Sa isang bagay na hindi pa naririnig dati, sinimulang gamitin ni Asuma ang mga pundasyon ng lahat na apoy, tubig, hangin, lupa, bituin, araw, kadiliman, liwanag, demonyo, santo, kasamaan, panalangin, mahika, awit, propesya, pagsamba, matematika, astronomiya, heliocentrism, Newtonian mechanics, quark, photon, Higgs boson, graviton, nakaraan hanggang kasalukuyan hanggang hinaharap, hinaharap hanggang paglikha, paglikha hanggang karunungan, at sinauna hanggang moderno. Sa pagsasama-sama ng lahat ng mga pundasyong ito, nagawa ni Asuma na gamitin ang isang bagay na talagang hindi pa naririnig, kaya napuno siya ng napakaraming enerhiya ng mahika na madali niyang pinalago muli ang kanyang naputol na braso. Mukhang ibang-iba ng tao si Asuma habang tinutubuan siya ng mga pakpak at nagsimulang lumutang sa hangin. Natakot sa kanyang tinitingnan, galit na nagpakawala si Mel ng napakaraming tumatagos na mahika kay Asuma, ngunit lahat ay naging basura paglapit kay Asuma. Tumulo ang pawis sa mukha ni Mel dahil hindi siya makapaniwala sa nangyari. Gayunpaman, nagpasya siyang subukan muli ang kanyang swerte. Habang malapit na niyang i-activate ang kanyang mahika, lumitaw si Asuma sa harap niya at isinaksak ang kanyang kamay sa dibdib nito, sinisira ang kanyang mga lamang loob na naging sanhi ng pag-ubo niya ng dugo. Gayunpaman, naniniwala si Mel na may pagkakataon pa siya dahil sa kanyang walang katapusang mana pool. Kumbinsido siyang kaya niyang pagalingin ang sugat, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Tumingin siya sa kung saan siya nasugatan at nakita ang isang spiral na nabubuo mula roon. Bago pa niya malaman, ganap na siyang naging parang isang end spiral. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Asuma na hindi mahalaga kung walang hanggan ang kanyang mana dahil ang spiral ang namamahala sa walang katapusang pagbabalik. Kahit nasubukang tumakas ni Mel, ang kanyang kapangyarihan ay walang katapusang maililihis na siyang buong layunin ng spiral prison. Ipinaalam ni Asuma na hindi siya makakabalik sa mundo ng mga tao hanggat hindi siya nagbibigay ng pahintulot. Sinabi ni Asuma na may mga tanong siya tungkol sa salot ng mahika, at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya muna ito papatayin.
Sinabi ni Asuma kay Mel na dapat siyang magpasalamat sa habag na ipinakita niya. Nang tuluyang makulong si Mel, nawala ang mga pakpak ni Asuma, at kinuha niya ang telepono para sabihin kay Val na ayos lang siya. Tiniyak niya kay Val na tapos na ang lahat dahil nanalo siya. Sakto namang bumukas ang pinto, at lumabas si Asuma pagkatapos ng isang mahaba at mahirap na laban.